Hana, isasama ko lang tong si Bugoy sa palengke. Mamimili lang ako ng gagamitin para sa sopas na lulutuin natin mamaya. Maiwan ka na muna namin dyan. Nariyan naman sina Sister Carmen para may kasama ka at ang mga bata. Wika ni Sister Mary kay Ohana. Okay po, Sister Mary. Bugoy, huwag kang malikot kay Sister Mary ha, para makauwi ka agad kayo. Sambit naman ni Ohana sa kanyang anak na si Bugoy. Opo, nanay. Pangako po, behave lang po ako. Tugon naman ang bata. O siya, tara na at maya-maya pa mainit na. Mauna na kami, Ohana. Tumango na lamang si Ohana at ngumiti, tsaka sinundan na lamang ng tingin ng dalawa papalayo sa kumbento. Ilang sandali pa nang makarating na sina Sister Mary at Bugoy sa palengke. Napatulala ang bata sa isang magarang kotse na nakaparada sa isang malapit na convenience store. May isang lalaking nakasandal sa kotse iyon habang nagtitipa sa kanyang cellphone. Nanliit pa nga ang mga mata ni Bugoy na tila ba kinikilatis pa yung lalaki na sa wari niya ay kilala niya. Maya-maya pa, ikinagulat naman ni Sister Mary ang biglang pagtakbo ni Bugoy patungo sa kinaroroonan ng lalaking yon. Bugoy! Diyos kong bata to! Saan ka ba pupunta ha? Sigaw na sabi ni Sister Mary habang lakad-takbong hinahabol ang bata. Ilang sandali pa, humihingal ng huminto si Bugoy sa harap ng lalaki na mukhang mayaman. Sir! Sir! Walang ano-ano'y hininahil ni Bugoy ang laylayan ng polo ng lalaki na ikinabigla naman ito. Hey! Anong ginagawa mo? Kunot noong tanong ng lalaki na abot-abot ang pagtataka. Hindi pa rin bumitaw ang bata. Sir? Kaano-ano ko po kayo? Bakit po may picture ka sa wallet ni nanay? Tanong ng bata na ikinagulat ng lalaki. Maging ni Sister Mary. Tagatinda ng gulay sa palengke si Ohana Agustin, 20 anyos at panganay sa 5 magkakapatid. Third year college na sana siya sa kursong marketing management nang biglang atakayan sa puso ang kanilang padre de pamilya na kaagad na ikinasawi nito. Kaya naman, bilang panganay, si Ohana na muna ang nag-giveaway sa kanyang mga kapatid na karamihan ay nasa elementarya pa lamang. Gulay! Bili na kayo! Bagong pitas! Bagong harvest! Fresh na fresh! Bili na kayo mga suki! Malakas na sigaw ni Ohana habang nagtatawag ng kanyang mga customer. Maya-maya pa ay lumapit ang isang lalaki, si Mang Cardo. Ang suki ni Ohana sa kanyang gulayan na halos bultuhan lagi kong kumuha. Uy, Mang Cardo! Namiss ko po kayo. Bakit po ngayon lang kayo? Magandang umaga ho! Masiglang bati ni Ohana kay Mang Cardo. Magandang umaga rin, Ohana. Nagkasakit kasi si Sir kaya hindi siya nakapagluto kaya ngayon lang ako. Namaga ang lalamunan niya eh. Pabili ulit ako ng lagi kong binibili, yung bulto na. Nakangiting wika naman ni Mang Cardo. Sumunod naman kaagad si Ohana. Nako, usong-uso pa naman ngayon ang sakit. Sabihin niyo sa amo ninyo na iwasan munang malalamig at matatamis. Ay, teka. Ito ho, ibigay niyo na ho sa kanya. Yan ho ang iniinom ko kapag masakit ang lalamunan ko. Aling Remedios, mabisa ho yan. Kesa iniinom siya ng mga antibiotic, mas maigi pa ho yang ganyan. Basta iwas lamang ho muna sa bawal. Eto na ho ang bulto ninyo, Mang Cardo. Iniabot na ni Ohana ang bulto ng gulay kay Mang Cardo, maging ang 10 sachet niya ng Aling Remedios na gamot. Salamat, Iha. Magkano ba ito lahat? Isama mo na tong gamot. Tanong naman ni Mang Cardo, na ngayon ay nag-aabot na ng bayad. Umiling naman si Ohana. Naku, wag niyo na hong bayaran yung gamot. Libre ko na ho yan kay boss ninyo. Sabihin ho ninyo na magpagaling siya para lagi pa rin siyang makapagluto. Kasi kapag lagi siyang may luto, maaga ako makakauwi. Kasi maramihan kayo kung bumili. Nagtawa na naman silang dalawa. Biro lang ho, pero tunay po pakisabi po na inumin niya yan at magpagaling po kamo siya. Bawi naman agad ni Ohana, sabay abot ng sukle kay Mang Cardo.
Nako, maraming salamat, Ohana. Asahan mo at sasabihin ko yan kay boss. Maraming salamat, Iha, ha? Mauna na ako. Okay po, Manong Cardo. Salamat po. Ingat po kayo. Habang si Ohana ay abala sa pagtitinda sa palengke, sa kabilang bahagi naman ng syudad, sa loob ng marangyang mansyon ng mga Alejo, ay kasalukuyang nakaupo sa malawak na kusina ang isang banatang may matipunong pangangatawan at matikas na postura. Si Julius Alejo. Suot ang isang puting long sleeves na may bahagyang nakalaylay na kurbata. Halatang hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Namumugto ang kanyang mga mata at maya-maya siya'y humihinga ng malalim. Pilit na kinakalma ang sarili mula sa hapde ng kanyang namamagang lalamunan. Sa harap niya ay isang tasa ng mainit na tsaa na kanina pa niyang tinititigan ngunit hindi pa rin niya nagagawang inumin. Napabuntong hininga siya at padarag na ipinatong ang kanyang siko sa mesa, sabay haplo sa kanyang lieg. Asa na ba si Mang Cardo? Naiinip niyang bulong sa sarili. Sanay siyang mabilis itong bumalik mula sa palengke, lalo pa't alam niyang maraming kailangang bilhin sa araw na yon. Pero sa pagkakataong ito, tila mas natagalan ito kaysa sa inaasahan. Maya-maya pa, bumukas ang pintuan ng kusina at pumasok si Mang Cardo. May bitbit itong ilang supot ng sariwang gulay. Bossing, nakabalik na po ako. Dala ko na pong mga gulay na kailangan nyo para sa lulutuin nyo sa feeding. Masiglang bati ni Mang Cardo habang inilalapag ang mga pinamili sa marble counter ng kusina. Nilingon siya ni Julius at kahit hindi pa rin maganda ang kanyang pakiramdam, nagawa niyang mapahinga ng maluwag. Sa totoo lang, hindi lang dahil sa pagkain kaya siya naiinip, kundi dahil sa uhaw na rin siya sa kahit anong remedyo na makakapagpapaginhawa sa kanyang lalamunan. Parang nagtagal kaya yata ngayon, Mano. Medyo paos na wika ni Julius. Napakamot naman ng ulo si Mang Cardo bago ngumiti. Boss, napasarap po ang kwentuhan ko dun sa tindera ng gulay. Si Ohana po, yung pinagkukunan ko lagi. Aba, napakabait at matulungin na bata. Hindi na napigilan ni Julius na magtaas ng kilay. Tendera ng gulay? Opo, si Ohana. Alam mo, bossing, sabi niya po sa akin na iwasan mo daw munang matatamis at malamig para bumuti ang lalamunan mo. At eto po, excited na dinukot ni Mang Cardo mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na supot ng 10 sachet ng aling remedios. Ito raw pong iniinom niya kapag masakit ang lalamunan niya. Libre daw po yan sa inyo. Aba, napakabait na bata, boss, di po ba? Napatingin si Julius sa supot ng gamot na iniabot sa kanya. Ilang saglit niyang tiningnan niyon bago niya marahang kinuha. Libre? Nagulat siyang marinig iyon. Sa lahat ng taong nakasalamuha niya, bihirang nagbibigay ng kahit anong bagay nang walang hinihintay na kapalit. Hindi ba niya alam kung sino ako? Napailing si Mang Cardo. Mukhang hindi, bossing. Ang mahalaga lang sa kanya ay makatulong. Sabi pa niya, gusto niya raw na gumaling ka para makapagluto ka na ulit. Para raw kapag marami kang niluto, abay marami rin siyang maibebenta. Tapos makakauwi siya kaagad. Sa unang pagkakataon napangiti si Julius. Isang maliit. Bahagyang hindi halata, ngunit totoo. May kakaiba sa simpleng kilos ng tendera ng gulay na ito. Hindi siya sanay na may nag-aalala sa kanya ng ganito. Lalo na kung hindi naman siya kakilala ng tao. Kinuha niya ang isang sachet at sinipat ito. Aling Remedios Herbal Tea. Basa niya sa maliit na letra ng pakete. Subukan niyo po, bossing. Malay niyo, gumaling kayo kaagad. Ani Mang Cardo bago nag-ayos ang kanyang mga dala. Hindi pa rin mawala ang maliit na ngiti sa mukha ni Julius habang pinagmamasdan ang sachet ng tsaa. Isang tendera ng gulay, Mukhang ngayon lang siya na-curious ng ganito sa isang taong hindi niya pa nakikita. Sa kabilang banda, napailing si Julius habang nakaupo pa rin sa kusina. Hawak ang sachet ng herbal tea na bigay ng tendera ng gulay. May kung anong init ang gumapang sa dibdib niya. Hindi dahil sa lagnat, bagos isang pakiramdam na matagal niya nang hindi nararamdaman. May tao nag-aalala sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Isang bagay na bihira niyang maranasan sa mundo ng mga negosyante at mayayaman.
Pero hindi niya maaaring hayaang lumambot ang puso niya ngayon. May isang mahalagang misyon siyang kailangang gawin ngayong araw. Bumangon siya mula sa kanyang upuan at naglakad papunta sa malaking refrigerator sa gilid ng kusina. Isa-isa niyang kinuha ang mga sangkap na binili ni Mang Cardo. Mga sariwang gulay, ilang peraso ng karne at pampalasa. Sanay na sanay ang kanyang mga kamay sa paghahanda ng pagkain. Sa kabila ng kanyang yaman, may isang bagay na hindi niya iniwan mula sa kanyang pagkabata. Ang kanyang hilig sa pagluluto. Hindi lamang basta pagluluto, masaya siyang nagluluto para sa iba. Sa loob ng mansyon ng Alejo, alam ng lahat ng tauhan na tuwing Huwebes, wala dapat manggugulo kay Julius sa kusina. Ito ang araw na inilalaan niya para maghanda ng pagkain na ipapadala sa isang pampublikong paaralan sa Maynila. Isang pangako niya ito sa kanyang yumaong ina. Isang dating guro na nagmahal sa mga batang hindi kayang bumili ng masusustansyang pagkain. At ngayong wala na ito, ipinagpapatuloy niya ang tradisyon. Napagdesisyon na niyang magluto ng sopas ngayong araw. Isang bagay na madaling kainin lalo na para sa mga bata. Mainit, malasa, at puno ng sustansya mula sa sariwang gulay na binili niya kay Ohana. Habang hinuhugasan ng gulay ay napaisip siya. Ohana? Hindi niya maalis sa isip ang pangalan ng tendera. Napakasimple lang ng kanyang sinabi kay Mang Cardo kanina. Pero hindi niya maiwasang maapektuhan. Siguro dahil bihira niyang maranasan ang ganitong klase ng kabutihan. O baka dahil lang sa tapat at masiglang boses na ipinakita nito. Matapos ang ilang minuto ng pag-iisip, itinabi niya na ang kanyang pag-aalinlangan at nagpatuloy sa pagluluto. Binalatan niya ang mga carrots at hiniwa ito sa maliliit na peraso. Sinanda ng repolyo at celery. Maingat ang kanyang bawat galaw, parang isang bihasang chef. Nang magsimula ng kumulo ang sabaw sa malaking kasirola, unti-unti niyang inilagay ang manok at gulay. Ang halimuyak ng niluluto niya ay agad nagbigay ng mainit na pakiramdam sa buong kusina. Habang hinahalo ang sopas, narinig niyang pumasok si Mang Cardo sa kusina. Nakangiti habang minamasdan siyang nagluluto. Bossing, kahit kailan hindi pa rin kayo nagbabago. Talagang hindi niyo kinakalimutan yung mga bata sa eskwelahan. Wika nito. Napangiti naman si Julius. Bagamat bahagyang poos pa rin ang kanyang boses. Alam mo, hindi ko kaya, Manong. Gusto kong siguraduhin na may isang araw man lang sa isang linggo na nakakakain sila ng masustansyang pagkain. Napailing si Mang Cardo. Baka sa mukha nito ang paghanga. Napakabuti mong tao, bossing. Pero baka naman lalo kang magkasakit niyan. Bakit hindi mo nalang ipagawa sa ibang chef? Umiling si Julius. Hindi to pareho, Manong. Gusto kong ako mismo ang gumagawa para kahit papaano, maramdaman nilang may nag-aalaga sa kanila. Hindi na kumibo si Mang Cardo, sapagkat alam niyang walang makakapigil sa amo niya pagdating sa ganitong bagay. Iyon ang isang bagay na pinakahanga-hangaan niya kay Julius. Sa kabila ng kanyang yaman at pagiging isang Alejo, nananatili pa rin siyang may malasakit sa iba. Ilang sandali pa natapos na ang sopas. Ipinasa ito ng mga tauhan sa malalaking lalagyan upang madaling maihatid sa paaralan. Bago umalis ang truck na magdadala ng pagkain, dumukot si Julius ng isang sachet ng Aling Remedios tea mula sa kanyang bulsa. Pinagmasan niya ito ng sandali bago ngumiti ng bahagya. Siguro'y panahon na para makita ko kung sino talaga ang tendera ng gulay na to. At sa unang pagkakataon, isang ideya ang pumasok sa isip niya. Bukas, siya mismong pupunta sa palengke. Kinaumagahan, maagang nagising si Ohana upang ihanda ang kanyang mga panindang gulay. Masigla siyang nag-ayos ng mga bagong pitas na talong, ampalaya, repolyo at kamatis. Kumikinang panghamog sa ibabaw ng dahon ng pechay habang inaayos niya ito sa kanyang bilao. Kahit abala, hindi pa rin niya maiwasang mapahinga ng malalim. Katulad ng dati, isa na namang mahaba at nakakapagod na araw ang naghihintay sa kanya. Pero sanay na siya. Kailangan niyang magsumika para sa kanyang pamilya.
Okay, simula na ulit ng araw. Bulong niya sa sarili, sabay palakpak ng kamay. Inihahanda ang sarili sa dagsa ng mga suki. Hindi niya alam na ang araw na ito ay magiging hindi pangkaraniwan. Sa kabilang panig ng palengke, isang itim na luxury car ang bahagyang huminto sa gilid ng kalsada. Lumabas mula rito ang isang matangkad na lalaki. Nakasuot ng simpleng dark blue polo shirt at dark jeans. Pero kahit sa kasuotan niyang yon, halata pa rin ang klase at tindig niya. Si Julius Alejo. Pagkababa niya ng sasakyan, agad siyang nilingon ng ilang mga tendera sa palengke. Hindi nila mawari kung artista ba ito, isang modelo o isang dayuhan mula sa ibang bansa. Masyadong malinis, masyadong pino, at masyadong makisig para mapadpad sa isang lugar na amoy isda at gulay. Pero hindi niya iyon alintana. Tiningnan niya ang paligid. Hinanap ang tindahan ng babaeng nagbigay ng herbal tea sa kanya. At nang makita niya si Ohana, ang tendera ng gulay, tumigil siya sandali. Kitang-kita niya kung paano ito abala sa pagtitinda. Pawisan, pero may kakaibang sigla. Simple lang ang suot nito. Isang floral na blusa at maong na shorts. Pero may kung anong aliwala sa kanyang mukha. Hindi siya mukhang nahihirapan sa buhay. Kahit halata namang hindi ito marangya. Bagkos, tila ba kontento ito sa ginagawa. Napangiti siya. Interesting. Mahina niyang bulong sa sarili bago tuluyang lumapit sa pwesto ni Ohana. Nakasquat si Ohana habang inaayos ang kamates nang maramdaman niyang may presensya sa harapan niya. Suke, ano po yun? Aniya na hindi malang tumitingala. Ang repolyo po natin, fresh na fresh, pang chop suey o pansit. Meron din po kaming carrots, maganda sa mata. Bigla siyang natigil. Dahan-dahan siyang tumingala. At noon lang napansin kung sinong nakatayo sa harapan niya. At doon, literal na huminto ang mundo ni Ohana. Napanganga siya. As in, literal na napanganga. Ang lalaki sa harapan niya ay hindi lamang basta pogi. Nakakapanghinang itsura. Matangkad, moreno, makisig, at tila bagong ligo dahil sa maayos sa bagsak ng buhok nito. Ang panga nito ay parang inukit ng mismong mga Diyos, at ang mga mata nito ay kulay tsokolate na tila diretsyong bumabasa sa kanyang kaluluwa. Diyos ko, bakit may ganitong lalaki sa palengke? Napalunok si Ohana. Hindi alam kung magtatago, tatakbo, o magpapanggap na gulay. Napansin naman ni Julius ang reaksyon niya kaya napangiti ito. Isang smirk na parang isang leading man sa pelikula. Ano po yun? Nauutal na tanong ni Ohana pero hindi pa rin naisarang bibig. Sigurado ka bang libre lang talaga ang herbal tea? Malalim at bahagyang paos na tanong ni Julius na para bang may bahid ng panunukso sa kanyang tono. Dahil doon nagising si Ohana sa kanyang pagkatulala. Nagmamadali niyang tinikom ang bibig at tinakpan ang mukha gamit ang palad. Pakiramdam niya ay namula siya ng sobra. Diyos ko, napahiya ako. Napakamot siya sa ulo at napatawa ng pilit. Marahil ay kayo po yung bossing ni Mang Cardo, ano? Oo naman po, suke. Libre po yun, wala pong bayad. Tumango si Julius at tila natutuwa sa reaksyon niya. So, ibig sabihin, tinutulungan mo lang talaga ako? Syempre. Kasi po, hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang sarili. Bakit? Nakangiting tanong ni Julius habang pinagmamasdan ang pamumula ng mukha ng tendera. Naku naman po, suke. Gusto ko lang po makatulong. Mabilis yung sagot bago mahulog ang sariling kaluluwa sa kakisigan ng kausap niya. Napangiti naman si Julius tsaka mahinang natawa. Well, maraming salamat, Miss Ohana. Mukhang epektibo naman ang herbal tea mo. Gumaling agad ako. Nalaglag ang panga ni Ohana. Alam niyo ang pangalan ko? Paano niyo po nalaman ang pangalan ko? Kinakabahang tanong niya. Narinig ko kay Mang Cardo. Sagot ng lalaki sabay tingin sa mga tenda niya. So, anong mabibili ko ngayon?
Parang hindi pa rin makapaniwala si Ohana. Bibili siya? Talaga? At saka, nasan si Mang Cardo? Bakit ang boss niyang nandito? Nagmadali siyang kumuha ng repolyo, ng carrots at iba pang gulay habang uutal-utal na nagsalita. Eto po, ang repolyo pampalusog. Ang carrots po, maganda sa mata. Tapos ito pong sayote, pang sabaw. Yan din pong binibili sa akin ni Mang Cardo. Hindi niya napansin na nanginginig na ang kamay niya habang iniaabot ang mga ito. Samantala, hindi naman maiwasan ni Julius na mapansin ang kakulitan at kakyutan ng tendera. Iba ang dating nito. Walang bahid ng pagpapanggap. Walang bahid ng panghuhusga. Para siyang isang ordinaryong tao sa harapan ni Ohana. At nagustuhan niya yon. Habang iniaabot niya ang bayad, bahagya siyang yumuko para matitigan ito sa mata. Alam mo, ikaw lang nagbigay ng gamot sa akin ng libre nang walang hinihinging kapalit. Napakurap si Ohana. Wala lang po yun. Maliit na bagay. Ngumiti naman si Julius. Bihira na yun ngayon. At bago pa siyang makasagot, bigla itong bumitiw ng isang nakakagulat na pahayag. Babalik ako dito. Napasingap si Ohana. Ho? Basta. Sabay kindat ni Julius. Bibili ulit ako. Baka sakaling mas marami ako matutunan sa'yo. At sa unang pagkakataon, si Ohana, ang madaldal na tendera ng gulay, ay hindi nakapagsalita. Simula nung araw na nagkita sila, hindi na nawala si Julius sa palengke. Araw-araw, kahit abala sa kanyang trabaho at sa pagluluto para sa bata sa eskwelahan, palaging may oras siyang dumadaan sa tindahan ni Ohana. Ang dahilan? Simple lang. Gulay. O, yun ang palusot niya. Ngunit kahit sinong tendera sa palengke, kahit si Ohana mismo, alam na hindi lang gulay ang rason kung bakit laging andoon si Julius. At sa bawat pagdaan niya, unti-unti silang nagiging mas komportable sa isa't isa. Isang hapon, habang abala si Ohana sa pagtitimbang ng patatas para sa isang customer, bigla siyang napalingon nang marinig ang pamilyar na boses. Magkano ang carrots? Sa sandaling yon, parang bumagal ang paligid niya. Si Julius. Naka-white shirt lang ito at simpleng maong. Pero hindi maipagkakailang kakisigan ito. Lalo pa at may dala itong matamis na ngiti. Isang ngiting hindi lang basta formal, kundi parang may kasamang pilyong hangin. Napasimangot naman si Ohana. Ikaw na naman? Oo, bakit? Ayaw mo? Nakangiting sagot ni Julius. Napabuntong hininga si Ohana. Oh, hindi naman po. Nagtataka lang ako kasi hindi na si Mang Cardo ang nalagi dito. Bibili po ba kayo ng gulay? Pinagpahinga ko muna siya. Sagot ni Julius sabay dampot ng isang repolyo. Pero hindi lang gulay ang dahilan, kaya ako bumalik dito. Napakurap naman si Ohana. Ano pa? Ikaw? Muntik nang mahulog ang hawak niyang timbangan. Ha? Tawang-tawa naman si Julius sa reaksyon niya. Ang cute mo pag nagugulat, ha? Nagpanting ang tenga ni Ohana. Anong cute-cute? Sinong cute? Para itago ang namumulang pisngi na pilitan siyang ibaling ang atensyon sa ibang bagay. Diyos ko po, nakakahiya naman, Ginoo. Bili ka na lang ng gulay. Tumawa ulit si Julius, ngunit sumunod naman na sinabi niya. Kahit kailan hindi siya umalis nang hindi bumibili. Minsan carrots, minsan sayote, minsan kung ano-ano na lang. Ngunit ang tunay na dahilan, para lang ma-excuse siyang bumalik. At iyon ang unti-unting na-realize ni Ohana habang lumihilipas ang mga araw. Minsan, hindi lamang sa palengke sila nagkikita. Naging natural na lang pagkatapos mamili ni Julius, aayain siya nitong kumain ng street food. Ako naman ang manilibre sa'yo. Sabi ni Ohana, minsan naglalakad sila sa gilid ng palengke at nakakita ng tindahan ng fishball. Talaga? Kunwaring nagdududang tanong ni Julius. Baka naman sa huli ako pa rin magbayad. Hoy! Tinampal ni Ohana ang braso niya. Ako nga magbabayad, oh. Natawa naman si Julius pero hinayaan niya ito.
Pinanood niya lang habang kinukuha ni Ohana ang stick ng fishball at isinasawsaw ito sa matamis na suka. Tikman mo to. Promise, masarap. Ani habang inaabot ang stick kay Julius. Napailing na lamang si Julius sa tinanggap iyon. Nang tikman niya, hindi niya inaasahan na talagang masarap nga. Not bad. Ano ka not bad? Masarap kaya? Napangiti naman si Julius. Sige na nga, masarap. Sa ganitong mga simpleng tagpo, hindi nila napapansin na unti-unti nang nagbabago ang turingan nila sa isa't isa. Minsan naman kapag gabi at wala nang masyadong tao sa palengke, magtatagal si Julius sa pwesto ni Ohana. Hindi siya umaalis kaagad, kahit natapos na siyang mamili. Nakatambay lang, nakaupo sa lumang bangkito, at nakikipagkwentuhan kay Ohana. Ano bang ginagawa mo sa buhay mo bukod sa pagtitinda ng gulay? Minsang tanong ni Julius habang nagbibilang ng sukle si Ohana. Dati akong college student. Sagot nito. Marketing management sana ang tinapos ko, kaso napatigil ako dahil nagkaproblema kami. Natahimik saglit si Julius. Hindi niya alam na may ganitong kwento si Ohana. Hindi ka ba nanghihinayang? Napangiti naman si Ohana pero kita sa mata niya ang lungkot. Siyempre may konti. Pero hindi naman ako nagsisisi. Mas importante ang pamilya ko. Tumango naman si Julius tsaka tumitig sa kanya ng matagal. Gusto mo bang bumalik sa pag-aaral? Tanong niya bigla. Nagulat naman si Ohana sa tanong na iyon. Ha? Bakit mo naman natanong yan? Basta, sagot ni Julius tsaka muling umiti. Hindi na muling tinanong ni Ohana yon pero sa puso niya, nag-iwan ng kakaibang pakiramdam ang mga salitang yon. Ano nga bang tunay na dahilan ng madalas sa pagbalik ni Julius? At bakit parang unti-unti siyang napapalapit sa isang lalaking ni hindi niya inakala na magugustuhan niya? Habang lumilipas ang mga araw, mas nagiging natural na lamang ang presensya ni Julius sa buhay ni Ohana. Minsan may dala siyang prutas o tinapay para sa kanya. Minsan naman, sinasamahan siya nitong magsara ng pwesto kapag gabi na. Sa tuwing may pagkakataon, magkasama silang kumakain ng fishball o di naman kaya nagyayayang maglakad-lakad sa paligid ng palengke. At habang tumatagal, hindi lang basta pagiging magkaibigan ang namamagitan sa kanila. Alam yon ni Ohana. Alam din yon ni Julius. Kaya isang gabi, habang nagbibilang siya ng sukle matapos isara ang pwesto, nagulat siya nang biglang lumitaw si Julius sa harapan niya. Nakangiti ito, pero kakaiba. Para bang may tinatago. Oh, bakit nandito ka na naman? Tanong ni Ohana, iniipit sa pagitan ng tenga ng lapis na gamit niya sa pagtatala ng kita. Para sunduin ka. Napakunot ang noon niya. Saan naman tayo pupunta? Dinner date? Sagot ni Julius na walang kagatol-gatol. Nag-freeze si Ohana. Ano raho? Tawang-tawa si Julius sa reaksyon niya. Bakit? Di ka ba nagugutom? Hindi naman yun. Siniko niyang braso nito. Ang sabi mo, date? Bakit? Hindi ba? Tanong ni Julius habang nakatingin sa kanya ng may malalim na kahulugan. Sa sandaling yon, parang may kung anong tumama sa puso ni Ohana. Kaya naman, bago pa siya tuluyang matunaw sa titig ni Julius, agad niyang iniwas ang tingin. Nako, ano na naman to, Julius? Kung gusto mong kumain, edi sabihin mo na lang. Pero, wag mo nang tawaging date. Ngumiti lang si Julius. Tawagin man natin sa ibang pangalan, pareho pa rin ang ibig sabihin, Ohana. At sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, may kung anong init ang sumirit sa kanyang mukha. Kalaunan, dinala siya ni Julius sa isang mamahaling restaurant. Halos hindi naman makapaniwala si Ohana habang tinitingnan ang paligid. Eleganteng chandelier, marahang musika, at mga taong mukhang bigatin. Napahawak siya sa simpleng damit niyang floral dress. Napatingin siya kay Julius na parang walang pakialam kahit mapatingin sa kanila ang ibang tao. Julius?
Hindi ako bagay dito, sabi ni Ohana habang pinipigilan ng sarili na mapakali sa upuan. Bakit mo naman nasabi yan? Kasi napatingin siya sa ibang diners na naka-formal wear. Kita mo naman, yung ibang babae dito parang galing pa sa fashion magazine. Samantalang ako, tinawanan lang siya ni Julius. Ikaw ang pinakamaganda dito. Napalunok naman si Ohana. Julius, tama na nga yan. Bakit ba lagi mo minamaliit ang sarili mo? Napabuntong hiningang tanong ni Julius. Ohana, hindi sukatan ng halaga ng tao ang pera o pananamit. Hindi naman nakaimik si Ohana dahil kahit gusto niyang sumagot, hindi niya magawa. Dahil sa totoo lang, kahit anong sabihin niya, iba ang nararamdaman niya ngayon. Iba ang pakiramdam na kasama si Julius. Iba ang paraan ng pagtitig nito sa kanya. At mas lalong iba ang paraan ng pagpapahalaga nito sa kanya. Habang lumilipas ang gabi, unti-unting napapawi ang kaba ni Ohana. Nagkwentuhan sila. Tumawa. Nagbahagi ng mga kwento mula sa kanilang magkaibang mundo. At sa gitna ng kanilang hapunan, sa isang saglit na tahimik ang paligid, biglang tumingin si Julius sa kanya. Alam mo ba kung bakit kita dinala rito? Napalunok naman si Ohana. Hindi. Hinawakan ni Julius ang kanyang kamay. Ohana, I think I like you. No. I love you. Halos manlamig ang buong katawan niya. Mahal kita. At gusto kong malaman mo yan. Parang biglang nawala ang ingay ng mundo. Habang si Ohana ay hindi makapagsalita. Dahil sa totoo lang, kahit anong sabihin niya, hindi niya maitatanggi na may nararamdaman na rin siya para kay Julius. Pero Julius, paano ako? Tanong niya na mahina ang boses. Mahirap lang ako. Hindi tayo bagay. Ikaw lang nagsasabing hindi tayo bagay. Sagot ni Julius. Mahina pero sigurado. Ako, alam kong tayo ang tama. Hindi niya alam kung paano ang sasagutin niyon. Dahil sa puso niya, alam niyang may katotohanan ng sinasabi nito. Hindi niya kayang itanggi. Kaya nang hawakan ni Julius ang kanyang kamay at muling ngumiti, doon na siya bumigay. At doon sa gabing yon, sa ilalim ng mga ilaw at ng isang mamahaling restaurant, napagtanto ni Ohana. Nawala ng dahilan para pigilan ang puso niya. At sa unang pagkakataon, binitiwan niya ang isang simpleng sagot. Julius, gusto rin kita. At sa sandaling marinig ni Julius ang sagot ni Ohana, para bang may sumabog na saya sa kanyang dibdib. Hindi niya napigilan ang sarili. Agad niyang hinila si Ohana sa isang mahigpit na yakap. Ohana, ang saya ko. Ramdam naman ni Ohana ang init ng katawan ni Julius. Pati na rin ang mabilis itong tibok ng puso. Napatawa na lang siya at hindi makapaniwala sa pagiging emosyonal ni Julius. Ano ka ba, Julius? Para kang bata. Ano ngayon? Sagot nito habang hindi pa rin siya binibitawan. Mahal na kita. Matagal na. Tapos ngayon gusto mo rin ako? Anong gusto mong gawin ko? Magpigil? Napailing naman si Ohana pero sa kaloob-looban niya, hindi niya maitatangging masaya din siya. Ang dating estranghero lang sa palengke, ngayon yakap-yakap na siya sa isang mamahaling restaurant at hindi niya alintana ang mga matang nakatingin sa kanila. Dahan-dahang kumalas si Julius sa yakap at hinawakan ang magkabilang pisngi ni Ohana. Mapanuksong ngumiti ito. Pwede na ba akong humingi ng first kiss? Napatulak si Ohana sa dibdib niya. Loko-loko ka talaga. Ang bilis mo naman. Ano naman? Ang dami ko nang namiss na oras, ano? Kailangan ko nang bawiin yon. Natatawang sagot pa ni Julius. Pinandilatan siya ni Ohana. Sige, kapag nakalibre ka ulit sa fishbowl, saka mo subukang humingi ng kiss. Napataas naman ang kilay ni Julius. Aba, madali lang yan.
ikaw pang susuko sa sobrang dami ng fishbowl na ipapakain ko sa'yo. At doon sa gitna ng tawanan at malalambing na asaran, nagsimula ang isang kwentong hindi na lang tungkol sa isang simpleng tendera ng gulay at isang bilyoneryong mahilig magluto, kundi tungkol sa dalawang pusong sa wakas ay nagtagpo sa tamang panahon. Nang sumunod na araw, habang magkasama sina Julius at Ohana sa isang maliit na cafe, malapit sa palengke, hindi mapakali si Ohana habang sinusubukang ubusin ang mango shake niya. Napansin ito ni Julius kaya bahagya siyang ngumiti at iniabot ang kamay ng dalaga. Bakit parang ang lalim ng iniisip mo? Napatingin naman si Ohana sa kanya. Wala naman. Talaga? Pilit na tinatanong ni Julius. Halatang hindi ito kumbinsido. Bakit para kang kinakabahan? Bumuntong hininga naman si Ohana at tumingin sa kanyang baso. Kasi Julius, seryoso ka ba talaga na ipapakilala mo ako sa pamilya mo? Of course, sagot niya kaagad. Bakit hindi? Napayuko si Ohana at parahang naglaro sa straw ng kanyang inumin. Alam mo naman, hindi naman ako mayaman. Hindi naman ako galing sa magandang pamilya. Baka hindi na siya natapos dahil agad siyang hinawakan ni Julius sa kamay. Huwag mong sabihin yan, Ohana. Seryosong sabi nito. Ang gusto kong ipakilala sa kanila ay ang babaeng mahal ko, hindi ang estado ng buhay niya. Napakagatlabi si Ohana. Pero Julius, baka hindi nila ako magustuhan. Alam mo naman kung paano ang ibang mayayaman, diba? Napatawa na lamang si Julius. Ohana, masyado mo pinapangunahan ang mangyayari. Hindi mo pa nga sila nakikilala, ganyan ka na mag-isip. Wala ka pang ginagawa, kinakabahan ka na. Napabuntong hininga siya. Paano kung hindi nila ako tanggapin? Tumayo si Julius mula sa upuan niya at lumipat sa tabi niya. Hindi niya ito inaasahan kaya nagulat siya nang bigla nitong hawakan ng magkabilang balikat niya. Ohana, pakinig ka sa akin. Tinitigan siya nito sa mga mata. Kahit ano pa ang mangyari, akong pipili ng taong mamahalin ko. Hindi sila. Napalunok si Ohana at hindi makapagsalita. Mahal kita, muling sabi ni Julius. At kahit anong mangyari, hindi ko hahayaan na may sumira sa atin. Naintindihan mo? Unti-unting nawala ang kaba sa dibdib ni Ohana, pero hindi pa rin niya maalis ang pangamba. Alam niyang seryoso si Julius, pero hindi niya alam kung paano niya haharapin ang pamilya nito. Huminga siya ng malalim. Okay, pero Julius, kapag hindi nila ako nagustuhan, napailing si Julius. Hindi mo ba ako pinakikinggan? Kahit ano pang sabihin nila, ipaglalaban kita. Hindi niya maiwasang mapangiti kahit paano. Ramdam niya ang katapatan sa boses ni Julius. Salamat, Julius. Mahina niyang sabi. Ngumiti si Julius at tumango. So, handa ka na? Napahinga siya ng malalim bago tumango. Hindi ko alam kung handa na ba ako pero dahil kasama kita, susubukan ko. Ngumiti si Julius at muling hinawakan ang kamay niya. Wala ka dapat ipag-alala. Hindi kita pababayaan. At sa sandaling yon, kahit may kaba pa rin sa kanyang puso, alam niyang hindi siya nag-iisa. Kinagabihan, hindi naman mapakali si Ohana habang nakaharap sa salamin sa maliit nilang bahay. Paulit-ulit niyang inaayos ang kanyang suot. Isang simpleng navy blue na dress na hinirampa niya sa kanyang kaibigan. Hindi man ito mamahalin, malinis at maayos naman siyang tingnan. Pero kahit anong ayos niya sa sarili, hindi niya mapigilan ang kaba sa dibdib niya. Paano kung hindi nila ako magustuhan? Paano kung insultuhin nila ako? Paano kung hindi ko alam ang isasagot sa mga tanong nila? Ate Ohana, ang ganda mo! Balalas ang bunsong kapatid niya na si Micah habang nakaupo sa papag at nakangiti sa kanya. Para kang prinsesa.
Napangiti naman siya, kahit papaano, at nilapitan ng kapatid. Talaga ba? Tumango ang bata. Oo, pero bakit parang hindi ka masaya? Bago pa siya makasagot, may bumusina na sa labas ng bahay nila. Agad siyang napatingin sa bintana at nakita ang isang itim na mamahaling kotse na nakaparada. Hindi na siya nagulat. Si Julius na iyon. Ito na talaga. Huminga siya ng malalim tsaka hinarap ang kanyang ina at mga kapatid. Alis na ako Lumapit ang kanyang ina at halatang may pag-aalala rin sa mata. Mag-iingat ka anak, huwag kang matakot. Basta maging totoo ka lang. Tumango siya at hinalikan sa pisngi ang ina bago lumabas ng bahay. Nang makita siya ni Julius, agad itong bumaba ng sasakyan at sinalubong siya ng isang matamis na ngiti. Wow, ang ganda mo. Napalunok siya, tila hindi sanay sa papuri. Hindi naman. Hindi ka marunong magsinungaling. Tukso ni Julius bago niya hinawakan ng kamay ni Ohana at maingat siyang inalalayan papasok sa kotse. Pagkasakay nila, agad siyang napatingin sa paligid. Ang bango ng sasakyan, ang lambot ng upuan, at ang mahal na itsura ng lahat. Iba ito sa mga nasasakyan niyang jeep o tricycle. Nang maramdaman ni Julius ang tensyon sa kanya, marahan itong hinawakan ng kamay niya. Relax, Ohana. Hindi ito interrogation, okay? Napangiti siya sa kanya. Pero Julius, hindi ko naman maiwasang kabahan. Paano kung hindi nila ako magustuhan? Ngumiti si Julius at marahang pinisil ang kanyang kamay. Hindi nila kailangang magustuhan ka kaagad. Ang mahalaga, makita nila kung sino ka talaga. Huminga siya ng malalim at pilit na pinapalakas ang loob. Habang bumabiyahe sila, tahimik lamang si Ohana. Sinusubukang i-compose ang sarili. Maya-maya pa, natanaw niya ng malawak na gate ng isang napakalaking mansyon. Napalunok siya. Diyos ko, ano ba tong pinasok ko? Tumingin siya kay Julius na ngumiti lamang sa kanya. Handa ka na? Hindi pa rin siya sigurado. Pero, wala na siyang urungan. Kaya tumango na lang siya. Handa na. Samantala, pagpasok nila sa malawak at marangyang dining area, agad na bumungad kay Ohana ang isang mahaba at mamahaling dining table na puno ng masasarap at mamahaling putahe. Hindi ito ordinaryong hapunan, tila isang piging ng mayayaman. Sa dulong bahagi ng lamesa, nakita niya ang ama ni Julius. Isang may edad na lalaking may matikas na postura. Katabi nito ang isang babaeng halatang mas bata rito ngunit puno ng elegansya at kaistriktuhan ng mukha. Ang stepmother ni Julius. At sa di kalayuan naman, nakaupo ang isang gwapong lalaki na may tusong ngiti sa labi. Ang pinsan niyang si Gino. Diyos ko, ano bang ginagawa ko rito? Naramdaman ni Ohana ang marahang paghawak ni Julius sa kanyang kamay. Nang lumingon siya dito, tumango na lang ito para sinasabing, Relax, andito lang ako. Huminga siya ng malalim bago lumapit sa mesa. Aba, narito na pala ang bida ng gabi. Ani Gino na may bahagyang ngisi. Ikaw pala si Ohana. Ngumiti naman si Ohana kahit ramdam niyang malakas na kabaw ng dibdib niya. Opo, magandang gabi po. Hindi siya agad sinagot ng ama ni Julius at ng kanyang stepmother. Sa halip, malumanay ngunit matalim ang titig ng babae sa kanya. Tila inaral siya nito mula ulo hanggang paa. Si Julius ang unang nagsalita. Dad, Mom, Gino, si Ohana. Napansin niyang bahagyang nagtaas ang kilay ang stepmom ni Julius bago itong umiti. Isang ngiti na lang na hindi niya matukoy-tukoy kung tunay ba o may halong pagsusuri. Ohana ang apelido mo ulit? Agustin po, magalang niyang sagot. Tumango naman ang ginang. Hindi ko pa yata narinig ng apelidong Augustine.
Medyo kinakabahan si Ohana sa tono nito, pero pinilit niyang ngumiti. Hindi po siguro kasi hindi naman po kami mayaman o kilalang pamilya. Anong hanap buhay ng pamilya mo? Tanong naman ng amay Julius, at hindi diretsong mataray pero halatang mabigat ang tanong. Lalong bumigat ang loob ni Ohana. Alam niyang darating ito pero hindi niya akalaing ganitong kabilis. Ako po ay nagtitinda ng gulay sa palengke. Panganay po ako sa 5 magkakapatid. Kaya ako po ang tumutulong sa nanay ko sa pagtataguyod sa kanila mula nung mawala ang tatay namin. Tahimik lang ang buong mesa. Napatingin siya kay Julius na may bahagyang ngiti sa labi. Tila pinapakita na proud ito sa kanya. Pero ang stepmother ni Julius, halatang hindi nito pagkatuwa sa sagot niya. Palengke? Ulit ng ginang. Kunwari inosente ang tono pero may halong pangmamaliit. Ibig sabihin, tendera ka? Napakagatlabi si Ohana pero hindi siya umatras. Opo. Oh, sagot lang ng ginang. Sabay kunwari pag-abot sa kanya ng baso ng wine. Interesting. Nakita niya nagpalitan ng tingin sina Carlo at ang kanyang stepmom. Ngunit hindi niya sigurado kung anong ibig sabihin niyon. Ang ama-ama ni Julius ay tumango. Mukhang masipag kang bata ah. Salamat po. Sagot niya, ngunit hindi pa rin siya magawang kumalma. Si Gino naman ang sumunod na nagsalita. Pero Ohana, paano mo makilala ang pinsan ko? I mean, sa palengke? Napatingin siya kay Julius na siya namang sumagot. Si Ohana ang madalas na pinagkukunan ng gulay ni Mang Cardo. Doon ko siya unang nakita. Natawa na lang bigla si Gino. Interesting. So pinsan, ibig sabihin, nagustuhan mo siya ulit kahit, well, iba ang mundo niyo. Hindi nagustuhan ni Julius ang tono ni Gino, kaya agad ito sumagot ng seryoso. Gino, hindi naman basehan ng estado sa buhay para mahalin ng isang tao. Napatingin na lang bahagya si Ohana sa sinabi ni Julius. Pero ramdam pa rin niya ang matinding pagsusuri mula sa pamilya nito. Muling nagsalita ang kanyang stepmom. Ohana, curious lang ako. Hindi ka ba nag-aalala? Nagtaas siya ng tingin at naguguluhan. Po? Hindi ka ba mag-aaral na baka hindi ka magustuhan ng pamilya namin? Sagot niya at natameme. Napatingin siya kay Julius na tila handang sumagot para sa kanya. Pero bago pa ito makapagsalita, siya na mismo ang sumagot. Alam ko po mahirap ang sitwasyon. Matapat niya ang sagot. Hindi ko ina-expect na basta niyo na lang ako matatanggap. Pero isa lang po ang sigurado ako. Hindi ko po ginusto si Julius dahil sa kayamanan niya. Mahal ko po siya. At kung papairalin, gusto ko po kayong makilala ng mas mabuti. Bilang pamilya. Tahimik ang lahat. Maya-maya pa, muling ngumiti ang stepmother ni Julius. Pero alam niyang hindi pa rin ito kumbinsido. Well, we'll see. At doon naramdaman ni Ohana, hindi magiging madali ang laban niya para sa pagmamahal ni Julius. Habang patuloy na kumakain, biglang tumigil ang ama ni Julius at ang taas ng tingin sa kanyang anak. Nakita ni Ohana ang seryosong ekspresyon sa mukha nito. Matapos ang ilang saglit ng katahimikan, tumayo ang matandang lalaki at tinapik ang aking balikat. Julius, halika. Mag-usap muna tayo sandali. Hindi na nakatanggi si Julius at agad na tumayo. Sumunod sa ama habang walang kibong umalis mula sa mesa. Ang mga mata naman ni Ohana ay sumunod sa kanila. Ngunit, hindi niya maiwasang mapansin ang malamig na ngiti na itinatagilid ng kanyang stepmother at ang masama nitong titig kay Gino. Naiwan si Ohana sa dining area kasama sina Gino at ang stepmother ni Julius. Ramdam na ramdam niya ang bigat sa puso niya habang walang imik.
Tiningnan ang kabuuan ng kanilang hapag. Nagtangka siyang sumubo ng pagkain. Ngunit nahirapan siyang ngumuso ng kahit isang kutsara. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Nida Juden at Celito Bulawan. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para malaman ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane. Maraming salamat sa patuloy na pakikinig. Habang tinanaw nila ang pamilya mula sa ibang bahagi ng mansyon, nagsimula ng usapan ni na Julius at ang kanyang ama. Sa likod ng pader, maririnig ang boses ng matandang lalaki. Malalim at puno ng pagkabigla. Julius, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit siya? Bakit sa isang hamak na tendera pa? Tinutok ni Julius ang mga mata sa kanyang ama. Hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Pa, hindi mo ba naiintindihan? Mahal ko siya. Seryoso ka ba? Tanong ng ama at tinutok ang matalim na tingin kay Julius. Marami kang ibang pwedeng mahalin. Marami kang pwedeng pagpilian. Bakit siya pa? Wala nga kayong magkakaparehong mundo. Anong kasi siya para tanggapin ang pamilya natin? Naramdaman ni Julius ang puot na unti-unting sumilay sa kanyang dibdib. Pa, hindi mo ba alam na hindi yan ang pinakamahalaga? Hindi naman ito tungkol sa estado ng buhay niya, o hindi tungkol sa kung ano meron siya o wala siya. Mahal ko siya dahil sa kung sino siya. Tinutukan niya ng matalim na mata ng ama. Ikaw, Julius, kailan ka ba matututo? Ang buhay natin ay puno ng responsibilidad. May mga expectation ang pamilya. Ang mga tao sa paligid natin, hindi pwede na lang basta-basta na parang laro lang ang buhay. Pa, hindi mo ba naiintindihan? Tumaas ang boses ni Julius. Wala nang mas mahalaga sa akin kundi siya. Wala nang hihigit pa doon. Natahimik ang ama. Marahil sa sobrang pagka-disappoint. Basta anak, sana lang malaman mo kung anong ginagawa mo. Hindi ito biro. Samantala, sa dining area nakatayo lamang si Ohana at pinapakinggan ang malakas na tunog mula sa ibang kwarto. Ang kanyang kamay ay nanginginig at ang kanyang utak ay patuloy na nilalaro ng mga tanong. Iniiwasan niyang mag-isip ng masama. Ngunit hindi niya maiwasang kabahan. Mahirap lang ako. Laging ganito ang mga nangyayari. Walang makakapansin sa akin. Muling bumaling si Gino at ang stepmother ni Julius sa kanya. Hindi ito maipaliwanag ngunit may matalim na tingin habang binabato sa kanya. Naramdaman ni Ohana na may mga mata silang hindi maganda ang nararamdaman sa kanya. Si Gino ay umismit at nagsalita ng mababaw. So, ikaw pala yung tinutukoy ni Julius na love interest. Hindi ko alam kung anong nakita niya sa'yo. But I'm curious to find out. Napatingin siya kay Gino. Inisigurado kung anong ibig sabihin iparating. Subalit alam niyang may mga pahiwatig ng pag-iinsulto. Kaya't nagpatuloy na lamang siya sa pagkain. Hindi alintana ang mga tingin na ipupukol nila sa kanya. Nasa loob ng kanyang isipan. Muling nagbalik ang mga sinabi ng ama ni Julius. Ang mga tanong ng lalaki. Bakit siya? Ay patuloy na umuukit sa kanyang isipan. Nagiiwan ng sakit at takot. Sa hindi kalayuan, narinig pa rin niya ang mga diskusyon ni na Julius at ang ama nito. Ang gabing yon, puno ng kaba at pangarap, ay nagiging mabigat sa kanyang puso. Matapos ang matinding usapan na mag-ama,
Ang pakiramdam ni Ohana ay para siyang isang aliping natapon sa gitna ng magulong mundo. Hindi na siya kayang pigilan ng mga titig ng stepmother ni Julius at ng malamig na mga tanong ng ama ni Julius. Ang tanging nais na lang niyang gawin ay tumakas mula sa presyon ng lugar at ang sakit ng kanilang mga salita. Kaya naman, nang makita niyang tumayo si Julius mula sa kinalalagyan, agad siyang sumunod. Tumango lang siya kay Julius at ipinagpatuloy ang paglalakad ng may kabuntot na kabang hindi niya kayang itago. Julius, huminga siya ng malalim at tumingala sa kanyang mukha. Tama ba itong ginagawa natin? Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, hinawakan na ni Julius ang kamay niya at hinila siya papunta sa may pinto ng mansyon. Hindi na siya nagsalita pa nang tuluyan ng silang makalabas. Marahan niyang tiningnan si Julius. Ang lalaki naging dahilan ng mga ngiti at takot sa kanyang buhay. At ang kanyang puso na puno ng kabang hindi malaman kung ano ang darating ay nag-aalangan. Julius, ang hirap. Wika niya nang dumaan ang kotse sa madilim na kalsada. Kanina, sa kanila, parang hindi ako karapat-dapat. Parang wala akong silbi sa buhay ninyo. Hindi nila ako gusto. Ang tunog ng makina ng kotse ay nagpapatibay ng kanyang takot. Ngunit ang mga mata ni Julius ay nakatuon lamang sa kalsada. Nakapag-isip ng mga salitang susunod na bibitawan. Hayaan mo na yan, Ohana. Aniya sa malalim na tinig. Mahal kita at wala akong pakialam kung ano man ang sabihin nila. Hindi ko hahayaang maghiwalay tayo. Hindi na ako aalis sa tabi mo. Hindi kita iiwan. Ngunit nang makita niyang may luha sa mga mata ni Ohana, napansin niyang hindi ito kayang magsalita pa. Pinili niyang tumahimik at maghintay ng tamang pagkakataon. Ilang sandali pa, naramdaman ni Ohana na para bang may kalungkutan na sumulong sa puso niya. Na siyang nagtulak upang magbitiw ng mga salita na matagal niyang iniwasan. Julius, hindi ko kaya. Pumikit siya habang ng mga mata niya ay pinipigilan ng mga luha na pilit pumipigil sa kanya. Sana lang maging matatag ako para sa'yo. Dahil dito nilingon siya ni Julius at pinigilan siya sa kanyang gala sa puso. Ohana, wika niya ng malumanay. Huwag mong gawing laban ang lahat ng nangyari. Hindi mo kailangang magbago para maging karapat-dapat ka sa akin. Mahal kita. Hindi dahil sa kung anong meron ka o wala, kundi dahil sa kung sino ka bilang tao. Nagpatuloy ang masalimuot na paglalakbay nila patungo sa kanilang pupuntahan. At sa kabila ng kabiguan, nadarama ni Ohana ang pag-usbong ng pagmamahal at pag-asa. Habang pauwi, hindi napansin ni Ohana na unti-unting lumapit si Julius sa kanya. Dahan-dahang iniabot ang kanyang kamay upang hawakan ang kanyang palad. Dahan-dahan nagharap at ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Tinutok ni Julius ang kanyang mga mata kay Ohana at ang mga salitang lumabas sa bibig nito ay matamis na pangako. I'm sorry. Hindi ko alam na maghihirap ka ng ganito dahil lang sa akin. Pagkatapos ay tumango siya ng matagal. Ang mukha ay nagiging mas seryoso. Pero ang mahalaga, Ohana, ay naniniwala ako sa atin. Kaya ko itong gawin. Ang mahalin ka ng tapat. Ang mga sinabi ni Julius ay parang gamot sa sakit ni Ohana. Unti-unting nawawala ang bigat ng mga nararamdaman niyang takot at insecurities. Sa hindi naman inaasahang pagkakataon habang ang kotse ay dumadaan sa tahimik na kalye, biglang inabot ni Julius ang kanyang kamay at tinawakan ito ng mahigpit. Kung kaya't si Ohana ay napatingin sa kanya. Julius, mahina niyang sabi pero hindi siya nakapagsalita pa nang bigla siyang hilahin ni Julius at niyakap siya ng mahigpit. I'm sorry kung natatakot ka, Ohana. Hindi ko na kaya pa na makita ka malungkot o mag-isa. Sumandal siya kay Julius at ng mga sandaling iyon naramdaman niyang pinipilit ng kanyang puso na patagilid ang kalungkutan
at magtuwa sa pagyakap na iyon. At bago pa man siya makapag-isip pa ng iba, naramdaman niyang lumapit si Julius at hinalikan siya sa noo. Matamis at puno ng pangako. Julius, lumuha siya sa magkahalong saya at takot. Mahal kita. Basta, Ohana. Uwi ka ni Julius habang tinanggal ang pagkakahawak sa kanya. Wala nang magpapapigil sa ating dalawa. Habang bumabagtas sila sa gabi, ang mga pagmumuni-muni ni Ohana ay napalitan ng isang uri ng pag-asa na hindi pa niya naramdaman noon. At bago pa matapos ang gabi, may nangyari hindi nila inaasahan. Isang mas matinding koneksyon, hindi lamang sa kanilang mga katawan, kundi pati na rin sa kanilang mga kaluluwa. Araw ng pagsisimula ng isang bagong buhay na puno ng pagmamahal at pagtanggap. Pumailan lang ang kanilang mga damdamin at nagtagumpay ang tunay na pagmamahal sa pagitan nila. Sumunod na araw, nagpatuloy ang magandang samahan ni Ohana at Julius. Wala na silang pakialam sa mga sinasabi ng mga magulang ni Julius. At higit sa lahat, hindi na sila nag-aalala kung ano ang magiging reaksyon ng mga ito. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang kanilang pagmamahalan at koneksyon. Ang mga gabing punong-puno ng tawanan at simpleng mga usapan ay naging bahagi na ng kanilang buhay. Ngunit isang gabi, habang si Ohana ay nasa kanyang tindahan, narinig niyang tumunog ang kanyang cellphone. Nang makita niya ang pangalan sa screen, napansin niyang si Gino ang tumatawag. Agad siyang nag-isip. Dahil hindi siya sanay na siya ang tumatawag sa kanya, lalo pat medyo hindi rin sila close. Hello? Sagot ni Ohana na medyo nag-aalala. Ohana, sagot ni Gino. Ngunit hindi ito ang tono ng boses na inaasahan ni Ohana. Mas seryoso at malungkot ang boses ni Gino. Kailangan mong magmadali. Na-aksidente si Julius. Nandito siya sa bahay nagpapagaling. Halos hindi siya makagalaw, Ohana. Kailangan mo siyang makita agad. Naguluhan si Ohana at agad na nataranta. Ha? Anong nangyari? Paano siya na-aksidente? Tanong niya. Halos natataranta. Wala akong alam sa detalye, Ohana. Sagot ni Gino at ang boses ay puno ng kaba. Ang alam ko ay kailangan mong pumunta dito ngayon na. Hindi ko alam kung anong nangyari. Baka may kailangan kang gawin. Nagtaka si Ohana. Hindi siya sigurado kung paanong tinitimbang ang mga sinabi ni Gino. Marahil ay nag-aalala lang siya para kay Julius. Ngunit merong hindi magandang kutob na dumaan sa kanyang isipan. Mabilis siyang kinuha ang kanyang bag at sinimulan ang magmadaling paghahanda para pumunta sa mansyon ng mga Alejo. Habang naglalakad siya papunta sa kanto ng kalye, isang matinding kaba ang sumanib sa kanya. Nakaramdam siya ng pag-aalinlangan. Bakit si Gino pang tumawag? Bakit hindi si Julius mismo? Tanong niya sa sarili. Pagdating niya sa mansyon, pinapasok siya ng mga gwardya at mabilis siyang pinapunta sa loob. Nang makarating siya sa loob, sinalubong siya ni Gino at ng kanyang stepmother, si Veronica. Nandyan ka na pala, Ohana. Sabi ni Veronica na may malumpit na ngiti sa labi. Si Gino, sinabi na sa'yo nangyari, diba? Oo. Nakaramdam si Ohana ng kaba sa tono ng boses ni Veronica at hindi niya maiwasang mag-isip na may kakaiba sa lahat ng nangyayari. Naglakad si Gino patungo kay Ohana at tinulungan siyang umupo sa isang komportableng sofa sa loob ng bahay. Huwag ka masyadong mag-alala, Ohana. Wala si Julius dito ngayon. Pinadala siya ng kanyang ama sa States para sa business trip. Sabi ni Gino na parang walang kinalaman sa nangyari. Lumingon naman si Ohana at tinanong si Gino. Business trip? Kung ganun, ba't mo sinabi sa akin na na-aksidente siya? Nakakahiya man aminin, Ohana, pero may gusto kaming iparating na hindi mo gusto. Pinadala siya sa States upang makaalis na lang at hindi na magkaabalang mag-isip tungkol sa mga bagay na hindi naman para sa kanya.
Hindi kami papayag na magtagal ka pa sa relasyon niyo, sabi ni Veronica, habang binabaybay ang mga salitang para bang tinatanggap ang kanilang pagkatalo. Naguguluhan si Ohana. Puno ng kalituhan at sakit, nagtanong siya. Bakit? Ano po bang nangyayari? Naguguluhan ho ako. Dito na nagsimulang magpaliwanag si Gino. Hindi naman sa ganon, Ohana. Lahat tayo ay may papel na ginagampanan at minsan, ang mga hindi tamang desisyon ay nagdudulot ng sakit. Gusto namin na malaman mo na hindi ikaw ang para kay Julius at hindi kami papayag na magtagal pa siya sa'yo. Nagmumukhang isang malaking paninin lang ang lahat ng ito. Si Gino at si Veronica. Walang kalaban-laban si Ohana. Anong plano niyo? Anong gusto niyong mangyari? Kung wala naman pala siya dito, aalis na lamang ako. Sabi ni Ohana at ang boses ay puno ng tapang at galit. Malinaw na, sagot naman ni Veronica na may malupit na tono. At sino may sabi sa'yong pwede kang umalis? Bigla namang nahulog ang kaba ni Ohana nang makita ang malasakit ni Gino sa kanyang mga galos na minsan niyang ikononsidera bilang pagpapakita ng concern. Ngunit ngayon, sa bawat hakbang ni Gino na tila umaabot sa higit sa inaasahan, napansin niyang nagbago ng pakiramdam niya. Bawat segundo ay tila nagiging isang masakit na saksi sa mga kasinungalingang nakapalibot sa kanya. Nang biglang hilahin ni Gino ang kanyang kamay, nagulat si Ohana at hindi na makagalaw agad. Ano bang ginagawa mo, Gino? Tanong niya na may kaba sa boses. Nang makita niyang lalapit na siya, isang malupit na ngiti ang sumiksik sa mga mata ni Gino at sa isang iglap, itinaas nito ang kamay ni Ohana. Tinitiyak ang kanyang pagkapahiya. Itinutok ni Gino ang mukha nito kay Ohana. Ang mga mata nito ay malalim at puno ng dipok. Huwag mong gawing komplikado, Ohana. Wika ni Gino at pilit na inilalapit ang kanyang mukha sa kanya. Kailangan mo lang ng tamang pagkakataon. Hindi ba't matagal ka na rin? At matagal na kitang gusto? Walang hiya kayo. Sagot ni Ohana, ngunit nag-aalangan pa rin siya sa gitna ng hindi malamang takot at galit. Bitawan mo ako, Gino! Habang tinutok siya ni Gino, hindi naman nakaligtas kay Ohana ang masamang tingin at ngiti ni Veronica mula sa malayo. Ang stepmom ni Julius na may malasakit na tila puno ng kasiyahan sa bawat segundo ng pang-aabuso. Hindi na maitatago ang kanyang mga plano. At para sa kanilang layunin, ipagpapalagay nila na mangyayari na ang lahat ng nais nila. Mabilis na kumuha si Veronica ng cellphone mula sa kanyang bag at nagsimula itong mag-picture ng eksena. Perfect! Perfect! Sabi niya habang binabaybay ang mga larawan ni Ohana at Gino. Ang ganda ng angle. Tsak na magugustuhan to ni Julius. Sabay tawa ng malupit. Nagulat si Ohana at halos mawala ng malay sa sobrang takot. Alam niya may masamang balak ang mga ito. Hindi niyo ako kayang paglaruan. Wala kayong karapatang gawin to. Sigaw niya at pilit sinubukang hilahin ang kamay mula kay Gino. Ngunit bago pa siya makaiwas, isang mabilis na galaw ang nagpatigil sa kanya. Iniwasan ni Gino ang kanyang pagtanggi at sa isang iglap, pilit inilapit ang kanyang mga labi kay Ohana. Kasabay ng paghalik ni Gino ay ang pakiramdam ni Ohana na tila isang matinding pagkatalo. Ngunit mas matindi pa sa pakiramdam na nangyayari ito sa harap mismo ng stepmom ni Julius. Ang mga mata ni Veronica ay nagliliwanag ng tagumpay. Tama na! Sigaw ni Ohana. Ang boses na puno ng galit at takot, ngunit hindi siya pinansin ni Gino. Kakaibang init naman ang sumiksik sa paligid ng tanawin ito. At hindi na kaya ni Ohana na pumikit at magtago pa mula sa mga kasinungalingan. Habang kinukuha ni Veronica ang mga larawan, si Gino ay nagsimulang maglakad palayo kay Ohana. Ipadala natin kay Julius, ha?
Saad ni Veronica, sa kaligayahan na naglalabas ng lahat ng kanilang plano. Matapos sa mga nangyaring hindi malilimutan sa mansyon, mabilis na umalis si Ohana. Hindi na siya nakapagpigil at nagsimulang humagulhol ng iyak habang naglalakad palabas ng malaking bahay. Ang bawat hakbang niya ay puno ng sakit at galit, at ang puso niya ay parang binabayo ng matinding kalungkutan. Hindi niya alam kung paano siya makakalabas ng mansyon, ngunit ang tanging iniisip niya ay ang makalayo sa lugar na yon na puno ng paninindang at kasinungalingan. Habang patuloy ang mga luha niyang dumadaloy, hindi siya makapaniwala sa lahat ng ginawa sa kanya. Si Gino, ang pinsan ni Julius na gumagawa ng masama, at ang kanyang stepmother na tila walang pakialam sa nararamdaman ni Ohana, ay pawang mga kasangkapan lamang sa masamang plano. Ang nararamdaman niyang pagnanasa ng mga ito ay tila isang matinding pag-aabuso sa kanya at hindi siya kayang pigilan. Bumalik siya sa kanilang bahay nang hindi nag-iisip pa kung paano makikita si Julius at kung paano magiging ganito ang lahat ng pinagdaanan nila. Nang makarating siya sa kanyang tahanan, pinilit niyang makapagpahinga ngunit ang sakit sa puso niya ay hindi matitinag. Pinipigilan niya ang sarili mula sa pagluha, ngunit ang emosyon ay sumabog sa bawat sulok ng kanyang katawan. Isang linggo ang lumipas at hindi na muling nagpakita si Ohana sa mansyon. Nagpakalayo-layo na siya at mas pinili niyang manahimik na lamang sa kanyang ina at mga kapatid. Hindi rin siya sumagot sa mga tawag ni Julius na tila palaging umaasa na makikita siya. Sa mga gabing tahimik, nakaupo si Ohana sa kanyang kwarto. Naisip ang mga araw na magkasama sila ni Julius. Ang mga panahong puno ng saya. Ngunit ang bawat sandali at saglit ay nagiging isang mahirap na alaala. Hanggang isang araw, hindi na siya kayang pigilan pa ng kanyang puso. Alam niyang si Julius ay naghahanap pa rin sa kanya. Ngunit, hindi pa rin siya. Handa na muling magtiwala sa akin. Samantala, habang abala si Julius sa mga business dealings sa States, isang araw may natanggap siyang isang mensahe na hindi niya inaasahan. Larawan nito ni Ohana at Gino. Magkahalikan. Agad na nag-alab ang kanyang galit nang makita ang larawan. Ang puso niya ay tila tumalon sa sakit at galit. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang hindi magagawa ni Ohana ang ganitong bagay. Lahat ng mga emosyon niya ay naghalo-halo. At hindi niya malalaman kung ano ang reaksyon na ipapakita. Sa kabila ng kanyang galit, isang bahagi ng kanyang isip ang nagsasabing, hindi ito totoo, na may dahilan kung bakit ito nangyayari. Ngunit ang mga tanong na patuloy na bumabagabag sa kanya ay nagsimulang magbigay daan sa kalituhan at hindi pagkakaintindihan. Bakit ganito? Hindi ito si Ohana. Hindi naman siya ganon. Wika ni James habang pinagmamasa ng larawan. Mabilis na nagdesisyon si Julius na hindi na kayang lutasin ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng galit. Bago pa man siya magdesisyon na kausapin si Ohana, kailangan niyang maglaan ng oras upang mag-isip ng maayos. Habang nasa States, isang matinding pakiramdam ng pagkawala at lungkot ang bumalot kay Julius. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon na makipag-ugnayan kay Ohana. At ang lahat ng nararamdaman niya ay parang isang mabigat na tinik na nakakabit sa kanyang dibdib. Gusto niya magtangkang makipag-ayos, ngunit alam niyang masyadong matalim ang sugat at hindi niya kayang masaktan pa ng paulit-ulit. Lumipas sa mga araw at linggo, at si Julius ay tuluyan ang nawalan ng koneksyon kay Ohana. Nagbago ang lahat. Ang mga pangarap na lang magkasama, ang mga plano na lang magkakaroon ng magandang bukas. Isang malupit na katotohanan ang natanggap ni Julius, na ang kanyang pagmamahal kay Ohana ay hindi sapat upang mapanatili ang relasyon nila sa kabila ng lahat ng pagsubok at hindi pagkakaintindihan. Hindi niya alam kung anong hakbang ang susunod, ngunit sa kanyang mga mata,
Si Ohama ay parang isang alaala na patuloy na buhay sa kanyang puso. Isang alaala na mahirap kalimutan. 5 taon ang lumipas at ang buhay ni Ohana ay tila naging isang malupit na serye ng mga hindi inaasahang pangyayari. Nawala ang kanyang ina, ang tanging gabay niya sa buhay. Kaya naman, hindi na siya nakapagpatuloy sa pagbangon. Sa pagkakawala ng kanyang ina, nagpunta sila ng kanyang anak na si Bugoy sa kumbento. Kisap mata rin ng kanyang kapatid ang maghanap ng kapayapaan at magpatuloy sa buhay. Sa kumbento, natagpuan ni Ohana ang isang bagong tahanan. Ngunit ang kalungkutan ay patuloy na bumabalot sa kanyang buhay. Ang trauma na iniwan sa kanya ni Gino at Doña Veronica ay tila naging sugat na hindi matutulungan ng panahon. Ang mga araw na tila puno ng pag-asa at pangarap ay napalitan ng malamdam na gabi ng mga alalahanin na takot. Ang mga alaala ng mga mapanirang pangyayari ay patuloy na bumabangon sa kanyang isipan. At ito ang nagbigay daan sa kanyang matamlay na kalagayan. Madalas siyang tulala. Tila walang pagnanais na magpatuloy. Hindi na rin siya nakikisalamuha sa ibang tao maliban na lamang kay Sister Mary at Sister Carmen, ang mga madre na nag-aalaga sa kanya at kay Bugoy. Sila na ang naging kanyang pamilya. Nag-aalaga at nagpakita ng malasakit sa kanyang kalagayan. Hindi madali para kay Ohana ang mabukas muli ng puso para sa ibang tao. Kaya't mas pinili niyang manatili sa sarili at sa tahimik na buhay sa kumbento. Sa kabila ng mga pagsubok, laging nandyan sina Sister Mary at Sister Carmen upang alalayan sila. Laking pasasalamat ni Ohana sa mga madre sapagkat sila ang naging dahilan ng kanyang pagbangon mula sa matinding kalungkutan. Binigyan siya ng mga pagkakataon na mag-isip at mag-reflect sa mga nangyari sa kanyang buhay. At sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan niya, sila ang nagbigay sa kanya ng lakas. Habang si Bugoy ngayon ay 10 taon na, ang naging tanging liwanag ni Ohana sa madilim niyang mundo. Hindi ito naiwasan ni Ohana na pagmula ng kanyang mga alaala ng masasayang sandali kasama si Julius. Sa bawat tawa at kagalakan ni Bugoy, naaalala niya ang mga oras na magkasama silang dalawa. Pero sa ngayon, si Bugoy na lang ang nagsisilbing dahilan ng kaniyang pagpapatuloy. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may mga tanong pa rin sa kanyang puso. Paano siya makakausad mula sa mga sugat na dulot ng nakaraan? At may pagkakataon pa kayang makapagpatawad at magpatuloy? O mananatili na lamang siya sa lilim ng mga alalahanin na bumangon mula sa isang masakit na paglimos ng buhay? Ohana, isama ko lang tong si Bugoy sa palengke ha? Mamimili lang ako ng gagamitin para sa sopas na lulutuin natin mamaya. Maiwan ka muna namin dyan. Nariyan naman sina Sister Carmen para may kasama ka at ang mga bata. Wika ni Sister Mary kay Ohana. Okay po, Sister Mary. Bugoy, huwag kang malikot kay Sister Mary ha, para makauwi ka agad kayo. Sambit naman ni Ohana sa kanyang anak na si Bugoy. Opo, nanay, pangako po, behave lang po ako. Tugon naman ng bata. O siya, tara na at maya-maya pa, mainit na. Mauna na kami, Ohana. Tumango na lamang si Ohana at ngumiti at saka sinundan na lamang ng tingin ng 2 papalayo sa kumbento. Ilang sandali pa nang makarating na sina Sister Mary at Bugoy sa palengke. Napatulala ang bata sa isang magarang kotse na nakaparada sa isang malapit na convenience store. May isang lalaking nakasandal sa kotseng yon habang nagtitipa sa kanyang cellphone. Nanliliit pa ang mga mata ni Bugoy na tila ba kinikilates pa yung lalaki na sa wari niya ay kilala niya. Maya-maya pa ikinagulat naman ni Sister Mary ang biglang pagtakbo ni Bugoy patungo sa kinaroroonan ng lalaking yon. Bugoy! Diyos kong bata to, saan ka ba pupunta? Sigaw na sabi ni Sister Mary habang lakad-takbong hinahabol ang bata. Ilang sandali pa humingal ng huminto si Bugoy sa harap ng lalaki na mukhang mayaman. Sir? Sir? Walang ano-ano hinila ni Bugoy ang laylayan ng polo ng lalaki na ikinabigla naman ito.
Hey, anong ginagawa mo? Kuno ang tanong ng lalaki na abot-abot ang pagtataka. Hindi pa rin bumibitaw ang bata. Sir, kaano-ano ko po kayo? Bakit po may picture ka sa wallet ni nanay? Tanong ng bata na ikinagulat ng lalaki at maging si Sister Mary. Nagulat si Julius nang marinig ang tanong ni Bugoy. Tila ba ang bata ay nagkaroon ng malalim na koneksyon sa kanya? At ang pagkakaroon ng litrato ni Julius sa wallet ni Ohana ay nagbigay ng pagkakataon na magtaka ang lalaki. Nang makita niyang patuloy na hinahatak ni Bugoy ang lalayan ng kanyang polo, hindi na nakapagpigil pa si Julius at tinanong ito. Hey, ano ginagawa mo? Tanong ni Julius. Hindi siya makapaniwala sa sitwasyon. Ang hindi niya alam ay ang nakatagong koneksyon sa pagitan niya at ang batang ito. Isang koneksyon na magsisimula ngayong araw na ito. Sa kabilang banda, si Sister Mary halos mashock sa nakita niya, kaya't mabilis siyang naglakad patungo sa bata. Bugoy, ano ka ba? Bumalik ka nga rito. Sigaw ni Sister Mary. Sabay alis kay Bugoy na patuloy na nagtatanong kay Julius. Ang tanong ni Bugoy ay nagbigay ng malaking shock kay Julius. Hindi siya makapaniwala sa narinig at nagsimula na mag-isip kung ano bang klaseng koneksyon meron siya kay Ohana. Walang kinalaman ng batang ito sa kanya. O kaya't anong ibig sabihin ng pagkakaroon ng litrato sa wallet ni Ohana? Nagulat ako, bata, sagot ni Julius. Habang tinatanaw ang bata mula ulo hanggang paa. Sino bang mama mo? Tanong niya sa bata na ang tingin ay puno ng pagkalito. Alam mo po, kung gusto mo pong malaman, mas mabuti po kung isasama kita sa kumbento. Nais din naman ni Julius na malaman kung may kinalaman siya sa batang ito, kaya't nagdesisyon siyang magtanong ng mas direkta. Sigurado ako na may dahilan kung bakit nandoon ang litrato ko sa wallet ng kanyang ina. Kaya sasama ako. Patuloy ni Julius sa isip na nagsisimula ng sumuri ng sitwasyon. Anong pangalan ng mama mo? Tanong ni Julius kay Bugoy na hindi pa rin kumikibo. May isang bagay na nag-uugnay sa kanila, ngunit hindi pa niya kayang ipaliwanag kung ano ito. Matapos ang ilang saglit na pag-iisip, naisip ni Julius na hindi niya kayang basta-bastang iwanan ng sitwasyong ito nang walang kasiguruhan. Ohana po, wika ng bata. At wala ng pag-aalinlangan na sumama kina sister sa kumbento kahit maging si Sister Mary ay hindi alam kung bakit din siya napapayag nito gayong hindi naman niya kilala ng personal ang lalaki. Habang binabaybay nila ang makipot na daan patungo sa kumbento, hindi pa rin makapaniwala si Julius sa nangyayaring pagkikita nila ni Bugoy sa palengke. Ang tanong ng bata tungkol sa larawan sa wallet ni Ohana ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Habang nag-iisip, hindi niya maiwasang maisip ang mga sinabi ng kanyang stepmother. Ang mga paratang na hindi naman totoo. Na naging magkarelasyon sila ni Gino at Ohana. Ohana, wika niya sa sarili. May connection ba talaga ako sa batang to? Hindi pa rin matanggal sa kanyang isipan ng mga pahayag ng stepmother na nagasik ng duda sa kanya tungkol sa pagkatao ni Ohana. Pagdating nila sa kumbento, laking gulat ni Julius nang makita niyang naroon si Ohana. Tila ba ang lahat na nangyari sa kanila, ang mga masalimuot na alaala ng nakaraan ay bumango na parang mga multo. Nakatayo si Ohana sa pintuan, ang mukha ay may halong takot at pagdududa. Tinutok ang mga mata ni Julius kay Ohana at ang tanong sa kanyang isipan ay lalong lumakas. Ngunit sa kabila ng kanilang pagkikita, may malamig na hangin na bumalot sa kanilang pagitan. Nagkatinginan silang dalawa, ngunit wala ni isa sa kanila ang unang nagsalita. Tanging ang ingay ng kanilang mga hininga at ang tahimik na kapaligiran ng kumbento ang sumalubong sa kanilang muling pagkikita. Julius,
Mahinang sambit ni Ohana na may kasamang takot sa kanyang tinig. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Ang mga alaala ng nakaraan, ng mga maling akusasyon, at ng sakit na iniwan sa kanya ay tila bumabangon muli at nagbalik sa kanya. Tumingin si Julius sa kanya at isang pigate ang tumama sa kanyang dibdib. Nais niyang magtapat ng kanyang nararamdaman, ngunit sa mga salitang hindi kayang sabihin, nag-aalangan siya. Ohana, ang sabi niya ng malalim na tinig. Anong kaugnayan ka sa batang to? Nagkatinginan sila at tila ba nagsimula ng magdikit ang kanilang mga mata. Nakaramdam si Julius ng hirap at sakit, ngunit nagsikap siyang kalmahin ang sarili na tila ba may nais pa siyang linawin. At yung sinabi ni Tita Veronica, yung litrato niya ni Gino, totoo mo ba lahat ng yon? Bumuntong hininga si Ohana at napapikit saglit. Alam niyang hindi ito magiging madali, ngunit hindi niya maiwasang maramdaman ng bigat ng mga salitang iyon. Julius, hindi ko kayang magsinungaling. Simula pa ni Ohana. Hindi ko alam kung paano ko ito ipapaliwanag, pero hindi kami naging magkarelasyon ni Gino. Napatingin si Julius sa kanya. At habang ang katahimikan ay bumabalot sa kanilang paligid, nagsimulang magdikit ang mga paraiso ng kanilang nakaraan. Dahan-dahang nilapitan ni Julius si Ohana at tinanong muli. So, anong nangyari ng mga panahong yon? Habang binabaybay ni Ohana ang alon ng mga alaala, ay nagsimulang magkwento. Nang malaman kong buntis ako, nagdesisyon na ako lumayo. Hindi ko na kayang patagalin pa na buhay na puro mga kasinungalingan. Hindi ko po kayang patuloy na magtiis. At sa kabila ng lahat, niyapos ko ang responsibilidad bilang isang ina. Walang hiya. Ako ang stepmom mo. At yun si Gino, ang panganay ko. Nakatingin si Julius sa kanya. At unti-unting nawala ang mga tanong sa kanyang isipan. Nagsimula siyang magkwento at magtiwala kay Ohanang muli. Bagamat marami silang pagkukulang sa isa't isa at ang kanilang pagmamahalan ay tila hindi naging sapat upang malampasan ang lahat ng pagsubok. Munti ka na akong tuluyang mababoy ni Gino, Julius. Napakasakit. Dugtong ni Ohana habang ang kanyang tinig ay punong-puno ng paghingi ng paumanhin at salimuot. Hindi ko rin kaya magpatuloy sa ganitong buhay kung wala akong tapang. Hindi ko kaya magsinungaling sa'yo. At alam ko na marami tayong pagkukulang. At kung ano man ang nakikita mo sa litrato o sinabi ng stepmom, hindi totoo yan. Habang pinagmamasdan siya ni Julius, nakaramdam siya ng init sa kanyang puso. Isang pagnanais na muling magsimula at itama ang lahat ng mali. Hindi na siya nagdalawang isip pa at dahan-dahang nilapitan si Ohana. Hinawakan niya ito sa mga kamay at sa mga mata nila. Isang kasunduan na walang balitang sanggol o binanggit. Naniniwala siya kay Ohana. Hindi ko alam kung ano talaga ang totoo, Ohana. Pero sa ngayon, bigyan mo muna ako ng oras na hilumin ang lahat. At kung may kaugnayan man nga ako sa batang to, gusto ko magsagawa ng DNA test habang nandun kayo sa mansyon ko. Wika ni Julius. Habang nag-uusap sina Julius at Ohana, hindi nakaligtas kay Sister Mary ang lahat ng narinig niya. Nagmasid siya mula sa gilid. Naramdaman niya ang bigat ng sitwasyon. Ngunit alam niya ang oras na upang tulungan si Ohana na magdesisyon para sa kanilang kapakanan, lalo na para sa kapakanan ni Bugoy. Dahan-dahang nilapitan ni Sister Mary si Ohana na nakatayo pa rin sa harap ni Julius. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala at takot. Mahabang sandali ang lumipas bago magsalita si Sister Mary. Ohana, wika ni Sister Mary ng mahinahon. Alam ko na maraming sakit
at takot ang bumabalot sa'yo ngayon. At hindi ko kayang magbigay ng sagot sa lahat. Pero ang tanong ko, handa ka na bang mabukas ng bagong kabanata? Handa ka na bang humarap at harapin ang mga pagkakamali ng nakaraan para kay Bugoy? Napatingin si Ohana kay Sister Mary at isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Alam niyang marami pa siyang pinapasa na pasakit mula sa nakaraan. Ngunit para sa anak niyang si Bugoy, tila ba natutunan niya magpatuloy at magpatawad sa sarili. Gusto ko po, pero natatakot pa rin po ako, sister. Mahina ang sagot ni Ohana. Baka magkamali lang ulit ako. Kung magkasama kami ni Julius, baka masaktan lang siya. At hindi ko kayang makita siyang nasasaktan ulit. Sinapo ni Sister Mary ang mga kamay ni Ohana at tiningnan siya ng may malasakit. Ohana, hindi madali ang mga desisyon na to. At alam kong ayaw mong maling madusa. Pero kung ikaw ay magpapatawad sa sarili mo at hahayaan mong maghilom ang mga sugat sa iyong puso, baka makahanap kayo ni Julius ng paraan upang itama ang lahat. Para kay Bugoy at para na rin sa'yo. Pumikit si Ohana at inisip ang mga salitang yon. Alam niyang hindi madaling kalimutan ang mga masasakit na nangyari. Ngunit naramdaman niya ang bigat na kailangan niyang bitawan ang mga sugat na nagadlang sa kanyang pag-ibig at sa kanyang magiging kinabukasan. Tumango naman si Ohana, isang hakbang patungo sa paghilom. Kung ito ang kailangan kong gawin para kay Bugoy, sister, ipagpapatuloy ko para sa anak ko at para kay Julius. Kung bibigyan ko siya ng pagkakataon, sana maging ayos ulit kami. Ngumiti si Sister Mary at niyakap siya ng mahigpit. Mahal na mahal ka namin, Ohana. Huwag mong kalimutan na may mga taong handang sumuporta sa'yo kahit gaano pa kalaki ang pagsubok. At huwag kang mag-alala, kami na munang bahala sa ilan sa mga kapatid mo dito. Balikan mo na lang sila kapag ayos ka na. Pagkatapos ng maikling sandali, nilingon ni Ohana si Julius na nakatayo naman sa gilid, tila naghihintay ng kaniyang tugon. Julius, Ania, sasama kami. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa amin. Pero susubukan ko magbago. Susubukan ko magtiwalang muli. Ngumiti naman si Julius ngunit may halong pasakit na sa kanyang mga mata. Alam niyang ang landas na tatahakin nila ay hindi magiging madali. Ngunit natututunan niya magtiwalang muli. I will wait, Ohana. I will wait for you to heal. And we'll figure this out together. Samantala, si Sister Mary na nakatingin sa kanilang dalawa ay ngumiti. Habang papalapit na sila sa kinaroroonan ng kotse, nakaramdam si Ohana ng isang bagong sigla na tila ba unti-unti niyang binubuksan ang pintuan ng bagong pag-asa. Ang pagsisimula ay mahirap, pero para sa anak at para kay Julius, handa na siyang magsimulang muli. Nang makarating sila sa mansyon, ang mga mata ni Bugoy ay kumikislap ng saya. Hindi siya makapaniwala na ang bata sa laki ng bahay at ang ganda ng paligid. Habang naglalakad sila papasok, hindi mapigilan ni Bugoy ang magtanong. Nanay, ang laki ng bahay ni Sir Julius. Gusto ko pong tumira dito. Napangiti naman si Ohana. Bahagyang tumango at tumingin kay Julius na seryoso pa rin na ekspresyon. Oo, Bugoy, maganda nga dito. Sagot ni Ohana, ngunit may kaba pa rin sa kanyang puso. Alam niyang malaki ang kanyang pinasok at marami pang mga tanong na kailangang sagutin. Si Julius naman ay medyo malayo ang isip. Ang mga tingin ng mga tao sa mansyon, pati na rin ang mga galak ni Bugoy ay tila hindi sapat upang matanggal ang kabuntot na alalahanin mula sa nakaraan. Nais siyang maging matatag para kay Ohana at kay Bugoy, ngunit nahirapan pa siyang ibukas ang kanyang puso. Maganda nga dito, sabi pa ni Julius. Ngunit hindi niya maitatago ang bahagyang tensyon sa kanyang boses. Pero Ohana, bago tayo magpatuloy, may mga bagay pa tayong dapat linawin.
Tumahimik si Ohana sandali. Tinitigan si Julius. Alam niyang hindi magiging madali ang lahat. Ngunit handa siyang lumaban. Hindi ko alam kung anong mangyayari, Julius, pero gusto ko sanang subukan. Subukan natin para kay Bugoy. Ngumiti naman si Julius. Medyo seryoso pa rin. Ngunit may pagnanais sa kanyang mata na muling maayos ang lahat. We'll figure this out, Ohana. One step at a time. Habang sila'y papasok sa mansyon, sinamahan naman sila ni Manang Lupe at mga staff ng mansyon. Lahat ay nagmamasid. Ngunit si Bugoy, ang pinakabibo. Tawa ng tawa sa bawat kanto ng malaking bahay. Si Ohana naman, bagaman nag-aalala, ay nagbabalik ng mga ngiti para kay Bugoy, na ang kaligayahan ay nagsisilbing gabay para sa kanilang lahat. Ang laki po ng kwarto ko! Sigaw ni Bugoy habang tinuturo ang pinto at hagdang-hagdang palapag. Nakita naman ni Ohana ang saya sa mukha ng kanyang anak at sa sandaling nabubuntong hininga ito. Kung magpapasya silang magpatuloy, ito na marahil ang simula ng bagong buhay nilang dalawa. Si Julius naman habang nakatingin kay Bugoy ay hindi maiwasang magtaka. Baka nga ako ang hindi makasunod sa bilis ng batang to. Wika niya ng may ngiti. Subalit ang mga mata niya ay punong-puno ng pagninilay. Bumuntong hininga si Ohana at nagpasya na lang na patagilid na lang muna sa kanya lahat. Alam niya hindi magiging madali ang mga susunod na hakbang, ngunit para kay Bugoy at para kay Julius, sisikapin niya magpatuloy at mangyaring maghilom ang lahat ng sugat sa nakaraan. Hayaan na lang muna natin na mag-enjoy si Bugoy, sabi ni Ohana. Tumingin kay Julius. Maghapon siya mag-a-adjust sa bago niyang environment. Let's take it one day at a time, Ohana. Sagot naman ni Julius na sa wakas ay tumungo upang alalayan sila papunta sa loob ng mansyon. Ang unang hakbang nila patungo sa paghilom ng kanilang nakaraan. Kinabukasan, agitated ang lahat sa mansyon habang abala sa iba't ibang gawain. Si Julius ay nagmamadaling inutusan ng mga tauhan niya na maganda ng lahat ng kailangan para sa DNA test ni Bugoy. Isang hakbang na tumatak sa isipan ni Ohana bilang unang pagsubok sa kanilang relasyon. Ang magsimula ng bagong buhay na magkasama. Sigurado naman siyang si Julius ang ama ni Bugoy, ngunit para matigil na rin ang pagdududa ni Julius na baka kay Gino ay pumayag na rin siya. Sa isang sulok ng mansya naman, si Bugoy ay abala sa paglalaro ng mga laruan na ipinagkaloob sa kanya ni Julius. Halata ang saya sa mukha ng bata. Samantalang si Ohana, bagaman maligaya sa nakikita niyang kasiyahan ng anak, ay hindi pa rin maiwasang mag-alala. Ang lahat ng ito ay napakabilis at sa kabila ng mga magagandang bagay, alam niyang marami pa silang kailangang harapin. Pagkatapos ng ilang sandali, lumapit sa kanya si Julius. Ohana, may pupuntahan tayo. Wika ni Julius na may malalim na pag-aalala sa mata. Gusto ko rin na maging maayos ka. Ang mga mangyari noon, hindi mo kailangang pagdaanan ulit ng mag-isa. Sa kabilang banda, si Ohana naman ay may bakas pa na anxiety sa kanyang mga mata. Hindi siya nakasagot agad. Naramdaman niyang muling gumugol ng lakas sa tapang para magsimula ng bagong buhay. Ngunit hindi madali ito. Naramdaman niya ang presyon ng lahat ng mga nangyari. Julius, nagsimula si Ohana, ngunit naputo lang siya ay mag-atubili. Basta, Ohana, huwag mong gawing pabigat ang sarili mo. Huwag mong alalahanin lahat ng bagay agad-agad. Para sa'yo to. Para kay Bugoy. Malumanay na wika ni Julius habang tinulungan si Ohana na maupo sa isang tabi. Matapos niyang matiyak na komportable si Ohana, tinawagan ni Julius ang kanyang personal na doktor upang magpadala ng medical na tulong kay Ohana. Dali-daling dumating ang doktor at nagbigay ng ilang mga gamot upang matulungan si Ohana laban sa kanyang anxiety. Si Ohana, bagaman nag-aalangan, ay nakinig sa mga payo ng doktor at tinanggap ang mga gamot. Pinayuhan ako ng doktor na kailangan mo mag-relax at magpahinga, Ohana.
ani Julius habang inaalalayan si Ohana. Alam ko, matagal mo nang dinadala ang bigat ng nakaraan. Pero mas magaan, pakiramdam, kapag may tumutulong sa'yo. Hindi naman nakapagsalita si Ohana, ngunit ramdam niyang may pag-asa pa rin. Hindi pa man siya buo, hindi pa man siya ganap na magaling, natutunan niyang magtiwala kay Julius. Kahit na mahirap at kahit na magulo ang kanyang isipan, handa siyang magsimulang muli. Salamat, Julius. Mahina niyang wika at ang mata ay medyo matamlay, ngunit may bahid ng pasasalamat. Hindi ko alam kung ano mangyayari pero sana matutunan ko rin. Nagbigay ng isang mahinhingiti si Julius at sinigurado niyang maghihilam sila. Isang hakbang at isang araw sa isang pagkakataon. Habang si Julius ay nagmamasid kay Ohana, nakikita niyang sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nila, mayroong muling pagkakataon na magbago. Kailangan lang nilang magtiwala at magtulungan. Samantala, si Bugoy naman ay hindi nakapaghintay pa at lumapit na kay Ohana. Nanay, gusto ko pong maglaro pa. Ang saya-saya ko po dito. Sabay yakap kay Ohana. Napangiti naman si Ohana at hinaplos ang buhok ni Bugoy. Sige Bugoy, maglaro ka muna. At sa mga simpleng sandali ng pagiging magkasama, natutunan ni Ohana at Julius na ang pagmamahal sa isa't isa ay hindi lamang batay sa nakaraan, kundi sa mga hakbang natatahakin nilang magkasama upang magsimula ulit at maghilom. Makalipas ang ilang araw, dumating na rin ang hinihintay na resulta ng DNA test. Sa loob ng isang tahimik na umaga sa mansyon, nakaupo si Julius, Ohana at si Bugoy sa isang maliit na kanto ng bahay. Abalang naghihintay sa resulta ng kanilang pagsubok. Ang tensyon sa paligid ay dama. At bagamat magaan ang pakiramdam ni Ohana dahil sa mga pag-aalaga ni Julius, hindi pa rin maikakaila ang kaba na nararamdaman nilang lahat. Julius, nandiyan na ba ang resulta? Tanong ni Ohana. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa, ngunit kasabay nito ay mga tanong na muling bumangon sa kanyang isipan. Sandali lang, sagot ni Julius. Ang kanyang tono ay matimping ngunit patatag. Pinili niyang panatilihin ang kanyang kalmado. Ngunit makikita sa mga mata niya na merong hindi maitatagong pagnanais na maging positibo ang resulta. Kailangan nilang mapagtibay kung ano man ang magbibigay linaw sa kanilang relasyon ni Ohana at sa tunay na pagkatao ni Bugoy. Nang dumating ang tao mula sa labas upang ihatid ang resulta, agad na tinanggap ni Julius ang envelope. Mabilis siyang binuksan ang dokumento at habang binabasa ito, ang kanyang puso naman ay tumibok ng mas mabilis. 1 segundo, 2 segundo, at hindi na siya nakapagpigil pa. Ohana, mahina niyang sabi at ang mga mata niya ay kumikislap ng saya. Si Bugoy, siya nga. Anak ko nga siya. Napaluha naman si Ohana sa narinig. Hindi niya na kayang pigilan ng emosyon na bumangon mula sa kanyang dibdib. Ang mga luha na matagal nang naipon ay tila muling bumuhos. Ngunit sa pagkakataong ito, ang luha ay puno ng kagalakan at pasasalamat. Anak ko nga siya. Wika ni Julius at ang kanyang tinig ay punong-puno ng pagkagalak at pagmamahal. Ang anak ko, Ohana. Ang anak natin. Habang si Bugoy naman na nakatingin sa kanila ay nagsimulang sumaya. Hindi na siya naiilang. Hindi niya naalintana ang mga tanong at kalituhan na bumabangon sa kanyang isipan. Ang mahalaga ay ang maramdaman niyang pamilya siya. Na ang kanyang nanay at tatay ay nahanap ng kanilang pag-ibig sa kanya at sa isa't isa. Nagyakap sina Julius at Ohana. At sa mga sandaling yon, ang kanilang mundo ay tila naging mas pagaan. Wala na mga tanong. Wala na mga pagdududa. Ang pagmamahal nila kay Bugoy at sa isa't isa ay nagbigay daan para sa isang bagong simula. Isang pag-asa na muling maghilom at magkaisa bilang pamilya. Salamat, Julius. Salamat. Wika ni Ohana at ang kanyang tinig
ay puno ng pasasalamat at kasiyahan. Hindi ko na kayang ipaliwanag kung gaano ako kasaya ngayon. Habang si Julius naman ay may hawak na kamay ni Ohana, nagbigay ng isang malalim na ngiti. Wala kang dapat ipaliwanag, Ohana. Magkasama tayo sa lahat ng to. Huwag mong alalahanin. Nandito lang ako. At sa mga sandaling yon, nagkasama sila sa isang tahimik na pagmumuni-muni na natutunan nilang lahat sa kabila ng mga pagsubok at sakit na dumaan. Ang pamilya, ang pagkakaroon ng isang mahal na tao sa buhay, ang siyang magiging gabay at lakas nila para harapin ang hinaharap. Sa huli, wala na masihigit pa sa pagkakaroon ng pamilya at masayang-masaya sila na sa wakas, matatawag na nilang buo ang kanilang pamilya. Samantala, matapos malaman ni Julius ang tunay na ama ni Bugoy, nagsimula na rin magbago ang lahat. Naging mas masaya at puno ng pag-asa ang kanilang pamilya. Si Ohana, na hindi naman na kailanman nagkamali sa pagmamahal sa anak, ay tila muling nabangon mula sa lahat ng sakit na nararamdaman. Si Bugoy, na ngayon ay buo na ang pamilya, ay patuloy na lumalaking may ngiti at kagalakan. Ngunit hindi lamang iyon ang nagbago sa buhay ni Julius. Hindi na pinalampas ng lalaki ang mga kasinungalingang ginawa ni na Gino at Doña Veronica sa kanya at kay Ohana. Isang araw, habang tahimik na nag-uusap sina Julius at ang kanyang ama sa opisina, ipinahayag ni Julius ang lahat ng kanyang natuklasan. Pa, sabi ni Julius na may matinding galit sa tinig. Ang mga kasinungalingan na ikinabit nila sa akin at kay Ohana, kailangan ng hustisya. Sina Gino at Doña Veronica, silang nagplano ng lahat. Pinaghirapan nila kaming siraan. Habang nagsasalita si Julius, makikita sa mga mata ng kanyang ama ang unti-unting pagsiklo ng galit at pagkabigo. Hindi na bago kay Don Alejandro na ang ama ni Julius ang pagsubok laban sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ngunit ang ginawa ni Gino at Doña Veronica na pagsira sa pamilya ni Julius at pagpapanggap ng mga ito ay nagpatibay ng desisyon ng kaniyang ama. Julius, kaya hindi ko pinapansin ang mga kasinungalingan nila noon dahil umaasa pa ako magkakaroon tayo ng katahimikan. Ngunit ngayon ang kalokohan nila ay lumampas na sa lahat ng hangganan. Wika ni Don Alejandro, ang kanyang tinig ay matalim at matatag. Sina Gino at Veronica ay hindi na makakatakas. Ang kasalanan nila ay hindi lang sa iyo at kay Ohana, kundi pati na rin sa kumpanya natin. Ninanakawan nila ang negosyo natin. Sa sandaling iyon, nagdesisyon na ang ama ni Julius na kumilos. Ipinatawag ang mga abogado at inusisa ang mga hindi matitinag na gawain ni Gino at Doña Veronica. Hindi nagtagal na bunyag ang kanilang mga iligal na gawain. Pagnanakaw sa kumpanya, panlinin lang at pananamantala ng kapwa. Dahil sa mga ebidensyang nakuha ay pinadala ni Don Alejandro ang mga ito sa kulungan. Ang galit ni Don Alejandro ay nagbigay daan sa pagbabalik ng hustisya. Habang nililitis ang kaso, ang mga kasinungalingan at masamang plano ni Gino at Doña Veronica ay nawasak at napatunayan. Isang linggo matapos yon, umupo si Julius kasama ang kanyang ama, Ohana at Bugoy sa isang tahimik na hapunan sa mansyon. Wala na sila magagawa, Julius. Nasa kulungan na sila. At ang mga kasinungalingan nila ay nawalan na ng halaga. Sabi ni Don Alejandro. Ang kanyang mukha ay puno ng kasiyahan. Ngayon, mas magkakaroon tayo ng pagkakataon na magsimulang muli at itama ang lahat. Habang magkaakbay si Julius at Ohana, nagpasalamat sila kay Don Alejandro. Ang pagkatalo ni Gino at Doña Veronica ay nagbigay sa kanila ng kapayapaan at proteksyon. Masayang-masaya sila dahil natutunan nilang harapin ang lahat ng pagsubok ng magkasama. At sa kabila ng lahat, ang kanilang pamilya ay matibay at puno ng pagmamahal. Sa wakas, wala na magiging hadlang sa ating pamilya. Wika ni Julius. At higit sa lahat, magiging mas magaan na ang buhay natin. Ngumiti naman si Ohana tumingin kay Julius. Ang kanilang mga mata ay puno na ng pangarap para sa hinaharap.
Si Bugoy naman na tumatakbo sa paligid ay patuloy na masaya at ligtas sa kanilang mga bisig. At iyon ang pinakamahalaga para kay Juana. Ang makapiling ang mga mahal sa buhay at mabigyan sila ng magandang bukas. Sa huling pagdapo ng mga mata ni Julius at Johanna, hindi na nila kailangan pang magsalita. Alam nilang ang bawat hakbang na kanilang tinatahak ay mas magaan at puno ng pag-asa. Sapagkat sa wakas, ang pagmamahal ay nagtagumpay sa lahat ng pagsubok. Makaraan ng ilang araw habang masaya at tahimik na nagbabaybay ang kanilang buhay, nagpasya si Julius na ituloy na ang susunod na hakbang sa kanilang relasyon. Habang magkasama sila ni Johanna sa isang espesyal na gabi, sa harap ng kanilang pamilya at mga kaibigan, isang matamis na tanong ang binitiwan ni Julius. Johanna, wika ni Julius na may malalim na pagmamahal sa kanyang mga mata. Binigyan mo ako ng isang magandang pamilya, ng pagmamahal na hindi ko naranasan noon. Sa lahat ng pinagdadaanan natin, nahanap ko ang tunay na kaligayahan sa iyo. Nagulat naman si Johanna, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsimulang magliwanag sa kagalakan. Gusto ko sanang itanong sa iyo, Johanna. Tumingin siya kay Johanna nang may mga mata ng isang taong siguradong sa kanya na ang lahat. Gusto mo bang maging aking asawa? Gusto mo bang magpatuloy tayo sa pagbuo ng buhay na magkasama? 'Cause I want to marry you, mahal ko. Para kay Bugoy. Tumulo naman ang luha sa mata ni Johanna. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Sa mga taon ng paghihirap, mga pagsubok, at hindi inaasahang balakid, narito siya ngayon. May isang lalaki nagmamahal sa kanya na handang magpatuloy sa isang buhay na mas magaan at puno ng pangarap. Julius, oo. Yes! Sagot ni Johanna na ang puso niya ay sumabog sa kaligayahan at pag-ibig. Nang ibigay ni Julius sa kanyang singsing, nagyakapan sila at nagpasalamat sa bawat isa. Para sa kanila, ito na ang simula ng isang bagong buhay na puno ng pag-asa at pagmamahal. Hindi nagtagal muling binayayaan si Johanna at nagdalang tao siya. Ang kanilang pamilya ay muling lumago at masaya naghahanda sila para sa isa pang biyaya sa kanilang buhay. Si Bugoy, na nagiging kuya sa kanyang magiging kapatid, ay masayang lumalaki. At si Julius at Johanna naman ngayon ay mas matibay pa ang samahan. Hindi na muling pakakawalan pa ang isa't isa. Ang kanilang kwento ng pag-ibig at tagumpay sa kabila ng mga pagsubok ay magsisilbing inspirasyon hindi lamang sa kanilang pamilya, kundi pati na rin sa lahat ng nakapaligid sa kanila. Ang kwento ni Julius at Johanna ay isang magandang halimbawa ng kung paanong ang pag-ibig, pagtitiwala at pagpapatawad ay kayang mapagtagumpayan ng mga pagsubok sa buhay. Sa simula pa lang, hindi naging madali ang kanilang landas. Naharap sila sa mga hindi pagkakaunawaan, kasinungalingan at mga panilin lang na ikinabigo sa kanila at sa kanilang relasyon. Si Julius na unang naniniwala ng mga kasinungalingan na ikinabit sa pangalan ni Johanna ay nakaramdam ng galit at kalituhan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, natutunan niyang magtiwalang muli sa kanyang nararamdaman kay Johanna at magsimula ulit ng may pag-asa at pagmamahal. Isa sa pinakamahalagang aral na matutunan mula sa kanilang kwento ay kahalagahan ng pagpapatawad. Hindi lamang sa iba, kundi sa sarili na rin. Sa kabila ng hirap at sakit na dinanas ni Johanna, ay nagpakita ito ng tapang upang tanggapin ang kanyang nakaraan at humarap sa mga kamalian. Ipinakita niya kay Julius na ang pagmamahal na tapat ay hindi nakabatay sa mga pagkakamali ng nakaraan, kundi sa mga pagnanais ng pagbabago at pagtutulungan para sa isang mas maliwanag na bukas. Ang kanilang relasyon ay hindi rin lamang tungkol sa pagmamahalan. Makikita sa kanilang kwentong pagkakaroon ng pananagutan. Si Julius bilang ama ni Bugoy ay nagpakita ng responsibilidad sa pagtanggap ng anak at pagtulong kay Johanna na magpapatuloy sa buhay. Ang pagbabalik loob ni Julius kay Johanna at ang pagkakaroon ng DNA test ay nagsisilbing simbolo ng kanyang pagtanggap at pagnanais ng pagkakaroon na mas buo
at maligaya nilang pamilya. Gayun din, ipinakita sa kwento ang kahalagahan ng pamilya at ang pag-unawa sa pangangailangan ng bawat isa. Si Sister Mary, kasamang iba pang mga taong nag-alaga kay Johanna, ay naging gabay at nagsilbing tulay para sa pagtagumpay ni Johanna. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, makikita sa kwento na hindi natin kailangang mag-isa sa laban. May mga taong handang magbigay ng tulong at pagmamahal. Sa kabila ng lahat ng paghihirap, nagtagumpay sila sa kanilang mga laban. Pinatunayan nila na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa pagtanggap, pagtutulungan, at pagkakaroon ng malasakit sa isa't isa. At higit sa lahat, ang pinakamahalagang aral na maaari nating matutunan mula sa kwento nila Julius at Johanna ay ang pagtanggap ng ating nakaraan at ang pagbabalik loob upang makapagpatuloy sa mas maliwanag na kinabukasan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Johanna, isasama ko lang tong si Bugoy sa palengke. Mamimili lang ako ng gagamitin para sa sopas na lulutuin natin.